Magandang araw mga ka-mercenary, tayo ay nasa latest na ng free chapters ng novel ni Ghislaine, ito ay chapter 728 na. Yung kasunod na chapter 729, to 819 ay kailangan ko ng bayaran sa mismong novel page nito para lang mabasa. Pag binili ko po yung chapters malulugi po ako ng malaki kumpara sa kikitain ko sa novel recap ko mismo nito. Ngunit kung may mga maharlika pa dyan sa inyo na supporters nitong novel recap ni Ghislaine, join po kayo sa membership na count level kay YouTube. Ngayon may 6 na naka-count yung level. Pag umabot po ng 10 yung members ng count level, bilhin ko na po lahat ng chapters hanggang 890 na chapter, kahit papano mga nasa less 500 na lugi pwede na po yun, mapasaya ko lang kayong lahat. Kung hindi po okay sa inyo yung ganito, okay lang po, hintayin ko na lang ilabas yung free chapters, pero yun nga buwan kasi bago yun lumabas, di ko rin kaya abunuhan lahat, laki kasi ng bayan. Ang nakaraan, natuklasan ng ating bida ang lihim sa likod ng kasamaan ng Salvation Order. Pagpapatuloy, ang galing, hindi ako makapaniwala na may ganitong sandata. Naghiyawan ang mga tao, kasabay ng pagtataas ng kanilang mga kamay sa tuwa. Ang malaking tore na iyon ay nawasak sa isang bagsak lang. Para makapaglabas ng ganoong lakas ng pagkawasak, karaniwan ang kailangang mataas na antas ng salamangkero. Ngunit isang karaniwang sundalo lang ang nagpakita ng ganoong kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng simpleng pagpapatakbo. Isa talaga itong napakagandang sandata. Kumalat na ang balibalita ng nalalapit na giyera, at nagdulot ito ng pangamba sa lugar. Ngunit matapos masaksihan ang kapangyarihan ng sandata, nawala ang lahat ng alalahanin. Kung ipapaputok pa nila iyon ng ilang beses, tiyak na mabubura ang kalaban. Maging si Conde Bonetto ay natigilan, at namutawi sa kanyang bibig ang mga salitang may pagkamangha, kakahanga-hanga, tunay na kahanga-hanga. Hindi ko inakalang makakagawa ang imperyo ng ganoon katinding sandata. Ginawa ito para sa giyera laban sa demonic realm. Malalakas sila, kung tutuusin. Tama, ngunit sa sandatang tulad nito, wala na ring laban ang demonic realm. Marahil ang mahabang giyerang ito ay sa wakas magtatapos na. Tiyak na magtatapos ito. Ang boses ni Julian ay matatag. Hindi lang ito pagkukunwari, tunay sa kanyang loob ang mga salitang ito. Tumanggo ng sunod-sunod si Conde Bonetto bago nagtanong, may marami pa ba kayo nito, o ito lang ba ang nag-iisa? Sa kasamaang palad, isa lang ang dinala namin. Ang layunin lang namin ay subukan ang kakayahan nito at ipagkalat ang balita. Ngunit patuloy ang imperyo sa paggawa ng mas marami pa. Ngunit kahit isa lang, higit pa sa sapat, higit pa sa sapat. Sa ganoong uri ng firepower, kahit isa lang ay kayang baguhin ang buong larangan ng labanan. Ang pagkakaroon ng isa ay malaking biyaya na. Ang mga lokal na salamangkero, na puno ng paghanga, ay lumapit. Napakalakas ng pag-agos ng mana kanina. Paano sa mundo ito nagawa? Ano ang mekanismo sa likod nito? Pwede ba kaming tingnan ng mas malapitan? Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-uusisa, umaasang matutuklasan kahit kaunting bahagi ng mga sikreto ng sandata. Kabilang sa kanila, ang pinuno ng mga salamangkero sa teritoryo ang pinakanasasabak. Siya ay isang salamangkero ng Fifth Circle, ngunit ang kapangyarihang nagmumula sa sandatang iyon ay higit pa sa kaya niyang pakawalan. Hindi na niya maagaw ang matinding pag-uusisa, ngunit mahigpit na hinarangan ni na Julian at ng mga mersenaryo ang kanilang paglapit. Hindi, pwede bang tingnan lang saglit? Hindi, ito ay sikretong sandata ng imperyo. Hindi kami maaaring magpabiyes sa pagkalat ng teknolohiya nito. Pero magkakampi tayo, tiyak na kahit sandaling sulyap lang ay. Ipinadala kami rito para ipakita ang kapangyarihan ng sandata at ipagkalat ang balita. Wala nang iba pa, wala kaming pahintulot mula sa kanyang kabanalan para magbahagi ng anumang detalye. Kung magpupumilit kayo, wala kaming ibang pagpipilian kundi umalis. Si Conde Bonetto, na nabahala, ay mabilis na namagitan upang pigilan ang mga salamangkero. Sikretong sandata nga pala ito ng imperyo. Siyempre, kailangan nilang mag-ingat sa pagkalat ng mga detalye. Mag-address kayong lahat. Walang sino man ang lalapit sa sandata. Ang mawala ang kanilang mabuting kalooban ay isang sakuna. Nagbigay si Conde Bonetto ng matatag na utos at kumampi kay Julian. Bahagyang tumanggaw si Julian at sinabing, sa tamang panahon,
ibabahagi ang teknolohiya sa likod ng sandatang ito. Kapag nagsimula na ang gyera laban sa demonic realm, ang imperyo ang magsusupply ng mga sandata sa bawat kaharian. Siyempre, ang imperyo ay tunay na ating gabay na ilaw. Hindi, higit pa sila dyan ngayon. Kung makakagawa sila ng ganitong sandata, tiyak na uunlad silang muli. Hahaha, salamat. Ngunit, kailangan nating tiyakin na malawak na kumakalat ang balita tungkol sa sandatang ito. Handang ba kayong tulungan kami? Hindi magiging mahirap iyon. Ipagkakalat ko ang balita na binigyan tayo ng imperyo ng bagong sandata. Marami na ang nakasaksi sa kapangyarihan nito kaya mabilis kakalat ang balita. Salamat, hindi makakalimutan ng imperyo ang pabor na ito. Ang marinig lang iyan ay sapat ng pasasalamat. Ha. Mukhang nasa napakagandang kalooban si Conde Bonetto. Pagkatapos, nang walang kamalay-malay, hinarap niya si Julian at nagbukas ng isang hindi inaasahang paksa. Alam mo, mayroon akong magandang panlasa sa sining. Sa katunayan, ako na siguro ang pinakamagandang taga-suporta ng sining sa rehiyong ito. Tinatawag pa nga nila akong Bonetto na maarte. Ah, ganoon ba? Sa kabila ng pagmumura niya sa Dragon Cannon sa kanyang isipan kanina, tinitigan ngayon ni Conde Bonetto ang sandata na may bagong pananaw at nagsalita muli. Ngayon na tinitingnan ko ito, nakikita ko ang ganda na nakatago sa kabalbalan nito. Ang maselang pagkakagawa ng mga dwarves, at ang kakaibang pilosopiya na nakapaloob sa anyo nito. Walang masabi si Julian. Sa sinumang may mata, ang Dragon Cannon ay isang sakuna. Ang mga basag-basag na metal ay nagmamadaling hinang-hinang magkasama para magmukhang gulong. Ang ulo ay hindi mukhang dragon o ibon kundi isang nakakatakot na hybrid na nilalang, at ang bibig ng kanyan ay baluktot sa isang kahindek-hindek na paraan. Ang mga palamuti ay minadaling ikinabot, na nagpapamukhang isang mabilisang ginawang kalat ang buong sandata. Ngunit tumatango si Conde Bonetto sa sarili na parang malalim na naantig. Ito, ang magulong pagsasama ng mga magaspang na linya, para bang sinusubukan nito ang mga limitasyon ng sibilisasyon. Ang pagkawasak ng mga tradisyonal na anyo ay nagsisilbi upang bigyang diin ang asensya nito. Hinimas ni Conde Bonetto ang kanyang baba habang masusing nakatitig sa Dragon Cannon. Ang mga nakakiling na mata na iyon, sumisimbolo ba ito ng kawalang pag-asa ng kaguluhan? Para bang sinusubukan nitong kumawala mula sa karaniwang estetikong pamantayan, isang huling iyak ng naghihirap na sarili. Iyon ay ilang piraso lang ng salamin na hindi maayos na nakalagay. Tahimik si Julian, nakikinig ng walang putol. Ang sining ay tunay na napakahirap intindihin. Nagpatuloy si Conde Bonetto, ipinagmamalaki ang kanyang pambihirang panlasa. Habang patuloy siyang nagsasalita ng walang tigil, isang biglang ingay ang nagmula sa katawan ng Dragon Cannon. Napaigtad si Conde Bonetto at nagtanong ng may pagkabahala, ano iyon? May nasira ba? Ah, baka, ang matinding pagkadismaya. Kailangan kong tingnan. Ganoon. Ang sandatang tulad nito ay may maselang panloob na mekanismo. Sige at tingnan mo. Samantala, ipagkakalat ko ang balita. Sa wakas, tumigil sa pagsasalita si Conde Bonetto at umalis. Ang mga manunood, na pagod sa pakikinig sa kanya, ay isa-isang nagsimula ring lumisan. Sa huli, salamat sa ngiti ni Julian at sa matinding kapangyarihan ng sandata, nagtagumpay ang demonstrasyon. At salamat sa hindi inaasahang masalita na si Conde Bonetto, mas mabilis na kumalat ang mga balibalita kaysa sa inaasahan. Tapos na, idineklara na ang gyera. Isang lalaking nababagot na sa paghihintay ang biglang sumugod sa yungib at sumigaw. Ang mga nasa loob ay naghiyawan. Tunay ba? Nagsimula na ba talaga ang gyera? Sa wakas, ligtas na tayo. Hahaha. Ito ay mga bandido mula sa ibang rehiyon. Sila ang mga responsable sa pananalaki sa mga nayon upang magdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang teritoryo. Biglang hamupa ang kanilang katuwaan at binaba nila ang kanilang mga boses at nagsalita ng maingat. Ngayon na nagsimula na ang gyera, papakawalan na ba nila tayo? Di dapat, di ba? Iyon ang usapan. Pero paano kung patayin na lang tayo? Iyon ang sisira sa lahat. Ang liwanag sa kanilang mga mata ay mabilis na napalitan ng takot. Wala nang takas para sa kanila. May kakaibang enerhiya ang kumalat sa kanilang mga katawan, na nagpapawalang kakayahan sa kanila na tumakas.
Isang araw, isang lalaking nasa gitnang edad ang biglang dumating at nilagyan sila ng enerhiyang ito. Ang mga nanlaban ay napilipit ang kanilang mga katawan at namatay ng nakatatakot. Wala silang ideya kung paano ito gumagana, ngunit sapat na ito upang durugan ang anumang pag-iisip ng paghihimagsik. Mula noon, wala silang ibang pagpipilian kundi sundin ang kanyang mga utos. Masunerang isinagawa ng mga bandido ang kanilang misyon. Ngayon, ang tanging natitira ay hintayin ang pagbabalik ng lalaking nasa gitnang edad. Gusto nilang i-report ang kanilang tagumpay at makalaya sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, ngunit kahit sila ay hindi alam kung saan siya naninirahan. Matapos magtiis ng isa pang buong araw, sa wakas ay narinig nila ang tunog ng papalapit na mga yapak. Sa sandaling narinig nila ang mabagal, maingat na mga yapak, agad na lumuhad ang mga bandido, ibinaba ang kanilang mga ulo. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot. Ganoon kalaki ang kontrol ng misteryosong lalaking ito sa kanila. Tumigil ang mga yapak. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot bago bumulalas ang kanyang boses. Magulat. Ang bandidong inatasan na magbigay ng mensahe mula sa loob ng teritoryo ay nagsalita ng nanginginig na boses. Ay idineklara na ang gyera. Unang kumilos si Conde Bonetto, at tumugon naman si Conde Schwartz. Parehong panig ay nagpapagalaw na ngayon ng kanilang mga hukbo. Isang tagumpay, kung ganoon. Ngumiti ang lalaking nasa gitnang edad. Isang madilim na aura ang pumulupot sa kanyang kamay, kumikislap ng nakakatakot na parang naghahanap na itatwa at wasakin ang lahat sa kanyang landas. Ang kanyang pangalan ay Izem Okon. Tulad ng pinaghihinalaan ni Ghislaine, siya ay isang pari ng Salvation Order. Si Izem Okon ay bahagi ng pangkat na ipinadala upang maghasik ng kaguluhan bago ang tunay na paglabas ng Demonic Realm, na naglalayong magdulot ng pinakamalaking pinsala. At ngayon, naabot na niya ang kanyang layunin. Ang dalawang teritoryo ay hindi kailanman nagkasundo. Kahit nahayaan lang, ang saklaw ng kanilang hidwaan ay lalo lamang lalaki. Sa huli, ang gyerang ito ay kakalat sa isang buong labanan sa pagitan ng mga kaharian. Isang napakakasyang resulta, panahon na para umalis. Mayroon pa siyang ibang mga lugar na kailangang guluhin. Tulad ng ipinangako, ipagkakaluob ko ang inyong kalayaan. Siyempre, ang kalayaan na iyon ay kamatayan. Para kay Izem Okon, sinumang hindi tagasunod ng Salvation Order ay walang karapatang mabuhay. Hindi rin niya maaaring iwanan ang mga saksi. Ang mga bandido, na walang kamalay-malay sa kanilang kapalaran, ay nanatiling nakayuko habang pinapanood lang sila ni Izem Okon na may hindi mababasa na ekspresyon. Sa sandaling pakakawalan na niya ang kanyang madilim na aura, nag-atubili siya. Idineklara na ang gyera, ngunit nagsimulan na ba talaga ang labanan? Ang mga hukbo ay nagpapagalaw, ngunit kung patuloy silang mananatiling walang ginagawa, kailangan niyang gumawa ng karagdagang mga hakbang. Hindi niya kayang kumilos ng personal. Hanggang sa tiyak siya sa kanyang tagumpay, mas mainam na panatilihing buhay ang mga bandido. Laging maingat si Izem Okon. Ang Salvation Order ay hindi pa maaaring matuklasan. Ang pagbabawas ng pakikipag-ugnayan sa mga bandido ang eksaktong paraan kung paano siya nanatiling hindi napapansin sa buong panahong ito. Matapos ang isang sandali ng pag-iisip, humarap siya sa bandidong nag-ulat kanina. Hindi pa nagsasagupo ang mga hukbo, tama ba? Oo po, Ginoo. Ang huling ulat ay nagsabing nagtitipon pa lang sila at pumupwesto. May iba pa bang kapansin-pansing mga pangyayari? May kakaibang bali-balita. Sabihin mo, sinasabi na ang Holy Empire ay nakialam sa gyerang ito. Kumaibot ang noo ni Izem Okon. Ang Holy Empire ang pinakadakilang kaaway ng kanyang pananampalataya. Ang pagbanggit lamang ng kanilang pakikialam ay hindi niya maaaring baliwalain. Paano sila nakialam? Isang sekretong unit mula sa imperyo ang sinasabing bumisita kay Conde Bonetto. At binigyan nila siya ng bagong sandata. Isang sekretong unit, isang bagong sandata. Opo, sinasabi na ito ay isang sandata na lihim na binuo ng imperyo upang labanan ang Demonic Realm. Ang gyerang ito ay sinasabing isang pagsubok upang sukatin ang bisa nito. Kumpirmado ba ito? Marami ang nakakita mismo. Maging ang aming mga tagapagbalita sa loob ng teritoryo ay nagulat ng pareho. Sinasabi nilang ang kapangyarihan nito ay napakatindi. Ilarawan mo ng detalyado. Sinasabi na kaya nitong sirain ang isang buong tore sa isang putok lang.
At maging ang mga karaniwang sundalo ay kayang paandarin ito. Isang sundalo. Opo, personal na nasaksihan ng aming tagapagbalita ang isang sundalo na gumamit nito upang sirain ang tore. Ganap na binawi ni Izumo-kun ang kanyang madilim na aura. Kung totoo ang narinig niya, ito ay isang seryosong bagay. Isang sandata na kahit ang mga karaniwang sundalo ay kayang gamitin, na may kakayahang give-in ang isang tore sa isang atake. Paano kung daan-daang sandata ang lumitaw sa larangan ng labanan? Ang mga kahihinatnan ay magiging sakuna. Maaari nitong baguhin ang balanse ng gyera ng ganap. Possible. Matagal nang nakikipaglaban ang sangkatauhan laban sa Salvation Order. Kung nakabuo sila ng bagong teknolohiya upang magkaroon ng kalamangan, may saysay ito. Ang pinakabumabagabag sa kanya ay ang sandata ay binuo ng Holy Empire. Kung sino man ang gagawa ng ganoong bagay ng palihim, ang imperyo ang magiging perpektong kandidato. Maging ang isang tulad niya, isang mataas na ranggo na pari, ay hindi makakapasok sa Holy Empire nang hindi napapansin. Kailangan itong beripikahin. Higit sa lahat, ang bagay na ito ay nangangailangan ng kumpirmasyon. Depende sa mga kakayahan ng sandata, maaari nitong matukoy ang kalalabasan ng gyera. Kailangan niyang tingnan mismo. Tanging sa ganoon lamang siya makakabuo ng isang panlaban. Hindi agad pinaniniwalaan ni Izumo-kun ang mga bali-balita. Maaaring isang panlilinlang. Sa kanyang kaalaman, maaaring ginagamit lang ito ni Conde Bonetto upang bigyan ng presyon si Conde Schwartz. Ang ideya na ito ay maaaring isang patibong upang ilabas siya ay hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan. Gayunpaman, nagpasya siyang kumuha ng kaunting panganib at beripikahin mismo ang bali-balita. Kung, sa anumang pagkakataon, ang isang ganoong mapanirang sandata ay tunay na umiiral, ang moral ng mga puwersa ng tao ay lalakas ng husto. At iyon ay magpapahirap sa gyera ng Salvation Order. Kailangan ninyong magbigay ng kaunting karagdagang pagsisikap. Papakiusap, sabihin lang po sa amin kung ano ang gagawin. Basta't obserbahan ang larangan ng labanan. Bantayan ang hukbo ni Conde Bonetto at mag-ulat sa akin. Higit sa lahat, hanapin kung saan ay deploy ang sandata. Hindi kayo dapat magpalipas ng isang detalye na naiintindihan. Susuriin namin ng lubusan. Bibigyan ko kayo ng ilang lakas upang makatulong sa inyong paggalaw. Hindi ito matutuklasan ng mga salamangkero ng teritoryo, kaya huwag kayong mag-alala. Iniunat ni Izumo-kun ang kanyang kamay, at ang madilim na enerhiya ay kumalat sa mga bandido. Humayo kayo. Ang sagradong enerhiyang ito ay gagawin kayong mga banal na nilalang. Habang ang enerhiya ay gumagapang sa kanilang mga katawan, nanginginig ang mga bandido. Ang pakiramdam ay napakasama, ngunit hindi sila ng ahas na manlaban. Wala silang pagnanais na matapos na sumasabog ang kanilang mga ulo. Sa isang maikling sandali, naging itim na itim ang kanilang mga mata bago bumalik sa normal. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nakapansin. Binaba ni Izumo-kun ang kanyang kamay, at nag-utos, ngayon, humayo kayo at kumpirmahin ang pag-iral nito sa inyong sariling mga mata. Pagkatapos ay mag-ulat kayo sa akin. Nagtakbuhan ang mga bandido sa mga anino, sinundan ang mga galaw ni Conde Bonetto. Sinundan sila ni Izumo-kun sa isang mabagal na lakad, lumabas ng yungib. Hindi agad nagtungo si Izumo-kun sa larangan ng digmaan matapos bumaba mula sa bundok. Sa halip, muli siyang nagtago sa isang masukal na kagubatan. Doon niya balak hintayin ang impormasyong dala ng mga bandido. Ang mga bandido ay lihim na nakapasok sa teritoryo ng Conde Bonetto, nagbalat kayo bilang mga lokal na residente, empleyado ng mga mangangalakal, at mersenaryo. Saan man sila makarinig ng trabaho, nilalapitan nila ito ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanila, swerte ang pagputok ng gyera. Karamihan sa mga sundalo ay isinama sa hukbo at ipinadala sa labanan, kaya lumuwag ang seguridad sa mga checkpoint. Dahil sa gyera, malaking bilang ng mga tao at supply ang lumilipat sa mga lungsod at nayon. Sinamantala ito ng mga bandido, nangangalap ng impormasyon mula sa iba't ibang lugar ng hindi nagpapakilala. Nagsimula na ang hukbo ni Bonetto. Maingat silang gumagalaw, kaya mabagal ang kanilang takbo. Mukhang labis silang nag-iingat upang protektahan ang kanilang mga sandata. Hindi lamang ang mga bandido kundi maging ang mga nakatagong tiktik ay masigasig na nag-uulat kay Izumo-kun. Tahimik lang siyang nakinig. Ang totoo, hindi niya pangunahing alalahanin ang impormasyong may kinalaman sa gyera.
Ang layunin niya ay kumpirmahin kung ang bagong sandata ay ginagamit nga sa labanan. Hindi nagtagal, sa wakas ay narinig niya ang balitang kanyang hinihintay. Nakuha ng mga puwersa ni Bonetto ang unang kuta ni Conde Schwartz. Ginamit ba nila ang bagong sandata ng imperyo? Opo, nakita ko mula sa malayo. May parang operator na nakasakay sa isang karwahe. Nagbuga ito ng apoy. At pagkatapos, gumuho na lang ang mga pader ng kuta. Ano ang nangyari sa mga puwersa ni Schwartz? 2 beses pang nagpaputok ang operator. Maging ang mga magic formation sa mga pader ay gumuho. Natarante sila at umatras. Narinig ko na kumalat ang balibalita tungkol sa sandata ngunit hindi pa rin sila. Sigurado kung totoo. Magaspang ang paliwanag, ngunit dahil ang nagsasalita ay isang walang pinag-aralan na bandido, inaasahan na iyon. Ang mahalaga ay totoo ang sandata, at talagang makapangyarihan ito. Mayroon doon, iyon ang sigurado. Maaari pa siyang lumapit upang kumpirmahin ito mula sa malayo. Ngunit hindi sapat iyon. Kailangan niyang matukoy ang eksaktong istruktura ng sandata, ang lawak ng kapangyarihan nitong Manaira, at kung maaari itong gawin ng maramihan. Ang pinakamahusay na paraan, syempre, ay nakawin ng sandata mismo. Paano ko ito gagawin? Kung gugustuhin niya, makakakuha siya ng kahit isa man lang sa mga sandata. Ang problema ay sa proseso, baka mabunyag ang kanyang pagkatao. Hindi lamang ang mga kabalyero at sundalo ng teritoryo ang naruroon, sinasabing ang mga sikretong puwersa ng imperyo ay nandoon din. Kung makisali siya sa labanan, mayroong makakaalam sa kanyang tunay na kalikasan. Nagmuni-muni si Izumokan ng matagal. Hindi pa maaaring mabunyag ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kaalyado sa ibang mga kaharian ay kasalukuyang nagdudulot ng kaguluhan. Kung mabubuking siya, baka maging malaking kapalpakan din ang kanilang mga operasyon. Kaya, kahit sa maliit na teritoryo tulad nito, wala siyang pagpipilian kundi pigilan ang sarili at manatiling nakatago. Ngunit kung totoo ang lahat ng narinig niya tungkol sa kapangyarihan ng sandata, magtatapos ang gyera ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Kailangan niyang maagaw ito bago umalis ang mga ahente ng imperyo. Patuloy na subaybayan ang lokasyon ng sandata. Matapos ang mahabang pag-iisip, nagpa siya si Izumokan na maghintay pa ng kaunti. Balak niyang mag-ante hanggang sa magkaroon ng perpektong pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, nakinig siya sa mga ulat na dinala ng mga bandido habang naghihintay. Isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Mas madalas na bumibisita ang mga bandido sa lugar na ito kaysa sa karaniwan. Masyado ba silang nagbabahagi ng lokasyon? Hindi pa siya nanatili sa isang lugar ng ganoon katagal habang tumatanggap ng mga ulat, kaya nababalisa siya. Habang nagpapasya siyang lumipat at ayusin kung paano mag-uulat ang mga tiktik, isang bandido ang nagmamadaling dumating dala ang impormasyong kanyang hinihintay. Lihim nilang inililipat ang sandata. Ipalawanag mo. Si Conde Schwartz, na patuloy na umatras, ay humingi ng tulong mula sa kalapit na mga teritoryo at sa pamilya ng hari. Si Conde Bonetto, nang malaman ito, ay lihim na inililipat ang sandata upang maglunsad ng sorpresa na atake bago dumating ang mga tulong. Nangunot ang noo ni Izumokan. Ang estratehiya ay may saysay. Ang pagtatapos ng gyera bago makialam ang mga puwersa mula sa labas ay ang pinakamahusay na paraan. Ngunit ang katotohanan na ang ganoong nakakakumbinsing impormasyon ay nakuha ay mas lalo itong nagpasuspecha. Gaano man kapabayaan ang pagkontrol ng impormasyon, hindi dapat ganito kadali para sa isang panlabas na tiktik na matuklasan ang isang classified na operasyon. Paano ninyo nakuha ang ganoong kritikal na impormasyon? Ito ay dapat na isang top secret na operasyon. Iisa sa aming mga tiktik ang nakapasok bilang mersenaryo at ipinasa ito sa amin. Ilang sundalo ang nagbabantay dito. Walang sinuman maliban sa mga ahente ng imperyo ang makakalapit sa sandata. Narinig ko na 200 miyembro ng sikretong puwersa ng imperyo ang nagdadala nito sa pamamagitan ng isang ditor. Ang natitirang mga elite na sundalo ay umalis na. Nag-isip muli si Izumokan, mas maluwag ang pagkontrol ng impormasyon kaysa sa inaasahan. Gaano man sila magsikap na ipatupad ang pagiging sikreto, laging kumakalat ang impormasyon kapag dumaan sa maraming kamay. Kapag kumalat ang isang tsismis sa panahon ng gyera, nagiging hindi na ito makontrol. Sa katunayan, ang mga ganoong kahinaan ay madalas na sinasamantala sa panahon ng gyera. Iyon ang maaaring kaso ngayon.
Dahil patuloy na iniiwasan ni Conde Schwartz ang direktang sagupaan, maaaring sadyang ikinalat ni Conde Bonetto ang tsismis upang ilabas siya. Gayunpaman, ang impormasyon ay labis na nakakatukso. Kung totoo ito, madali lang nakawin ang sandata. Walang mawawala kung susubukan natin. Basta't hindi niya ibubunyag ang kanyang pagkatao, walang magiging isyo. Maaari siyang manood mula sa malayo at makialam lamang kapag nakumpirma na hindi ito isang patibong. Ninakawin natin ang sandata. Dahil dito, nagsimulang kumilos ng palihim si Izumo-kun at ang mga bandido. Habang umaalis sila sa kagubatan, isang bandido ang bamulong habang nakatingin sa isang ibon na nakatungtong sa puno. Wow! Isang swerteng bluebird. Ang ibon ay mataba at maiksi ngunit may kakaibang kulay asol. Isang bandido sa tabi niya ang tumugon. Ha! Nakakita rin ako ng isang lumilipad sa paligid ng lungsod. Ang rehiyong ito ay may maraming bluebird. Oo, ang makakita nito ay laging nagbibigay sa akin ng magandang pakiramdam. Sa tingin ko, magiging maayos din ang trabahong ito. Buong pusong pinaniwalaan ng mga bandido, nang hindi man lang nalalaman ang katotohanan. Taos-puso silang umaasa na ito na ang kanilang huling trabaho habang sinusundan nila ang mga sikretong puwersa ng imperyo. Kalatag, kalatag, kalatag. Maingat na hila-hila ng pangkat ng mersenaryo ni Julian ang Dragon Cannon sa isang karwahe. Maging ang mga sikretong puwersa ng imperyo ay nagpababa ng kanilang bantay, salamat sa napakalaking kapangyarihan ng sandata. Ngunit ang kanilang tunay na target ay iba. Sa tingin mo, magpapakita ba talaga siya? Sino ang nakakaalam, sabi ni Ghislaine hindi niya papalampasan ang pagkakataong ito. At kung hindi, kung ganoon, patuloy lang tayong susubok hanggang sa magpakita siya. Ano man ang mangyari, kumbinsido si Ghislaine na ito ang gawa ng isang pari ng Salvation Order. Wala nang iba pang posibilidad. Sigurado si Ghislaine na isang pari mula sa Salvation Order ang nagmanyobra sa dalawang teritoryo. Nakarating siya sa konklusyong ito batay sa mga reaksyon ni Conde Bonetto at Conde Schwartz. Ang isa sa kanila ay maaaring nagpanggap na walang alam o tuluyang nagsinungaling, ngunit dahil sa mga pangyayari, hindi may kakailan na may hindi kilalang partido ang nakialam. Kaya, gumawa siya ng matinding pagsisikap, maging ang pagkakalat ng maling impormasyon, upang ilabas sila. Kalatag, kalatag, kalatag. Ang pagpapanggap na gumagalaw ng palihim ay nangangahulugang kailangan nilang dumaan sa mga masisikip na daan. Ang karwahe ay tumalon ng marahas, na nagpasama sa Dragon Cannon. Si Oswald, nang mapansin ito, ay sumigaw kay Kyle. Kuya, may isa pang piraso ng kahoy na nalaglag sa bawat pagkalatog. Ah, seryoso, ang piraso ng basura na yan. Sa paglipas ng panahon, lalo pang naging kakaiba ang hitsura ng Dragon Cannon. Sa ngayon, ang tawagin itong isang kumpletong piraso ng basura ay hindi magiging eksaherasyon. Sa huli, sa tuwing humihinto ang mga mersenaryo upang magpahinga o kumain, kailangan nilang ayusin ang Dragon Cannon. Mayroon pa rin itong mahalagang bagay sa loob, kaya hindi pa ito maaaring masira. Habang inaayos ng mga mersenaryo ang sandata, lumipad si Dark, nakalbo ang ulo, at tumungtong sa balikat ni Kyle. Nahanap ko na sila, gumagalaw sila ngayon. Ano, talaga mo silang nahanap? Siyempre, walang nakakawala sa aking mga mata. Kailangan kong subaybayan ang bawat bastos na umaalis sa lungsod. Akala ko mamamatay na ako. May ideya ka ba kung gaano karaming pagsisikap ang kinailangan upang makalikha ng hanggang sa Dark Unit no? 57. Kung ganoon, hindi ba natin sila aatakihin na? Ngayon, hindi. Ang mga tauhan niya ang unang gumagalaw, ngunit ang pinuno ay nananatiling malayo. Labis siyang maingat. At hindi rin ordinaryo ang kanyang presensya. Hindi ako nang ahas na lumapit ng masyadong malapit baka maramdaman niya ako, kaya nagpatuloy lang ako sa malayo. Sa sinabi ni Dark, sumulyap si Kyle kay Julian. Tumango si Julian. Gumagalaw tayo ng dahan-dahan. Sundin lang ang plano. Magpapakita rin siya sa lalong madaling panahon. Ipinagpatuloy ng mga mersenaryo ang kanilang paglalakbay, hila-hila ang Dragon Cannon sa likuran nila. Sinadya nilang dumaan sa mga liblib na daan kung saan walang ibang pupunta. Nang bumagsak ang gabi, nagpahinga ang mga mersenaryo sa isang angkop na lugar. Sinuwagan nila ang mga sulo, nagtalaga lamang ng ilang bantay, at ang iba ay humiga na para matulog.
Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang talagang natulog. Lahat sila ay handa na agawin ang kanilang mga sandata sa anumang sandali. Dahil alam nilang may darating na atake. Siyempre, laging may isang walang kaalam-alam na hanggal sa bawat grupo. Maliban kay Oswald, na talagang nakatulog, ang iba ay nagpapanggap lamang. Hindi nagtagal, nagsimulang magtipon ang mga bandido sa paligid ng kampo. Nagbalat kayo gamit ang mga sanga at ginagamit ang natural na terrain sa kanilang kalamangan, gumapang sila ng palihim na may tahimik na katumpakan. Ipinipiga ang kanilang mga katawan sa lupa, gumapang sila ng lihim na tanging ang pinaka-vigilante lang ang makakapansin. Sila ay mga sanay na magnanakaw, nabihasa sa pag-atake sa ilalim ng takip ng gabi. Sa sandaling lumapit na sila ng sapat para umatake, bigla silang tumayo. Nang walang salita, inilunsad nila ang kanilang atake sa kampo ng mga mersenaryo. Naniniwala ang mga bandido na nagtagumpay sila. Mayroon lamang ilang bantay na nasa tungkulin, at maging sila ay tila inaantok. Isa sa kanila ay humihilik pa ng malakas. Gayunpaman, sa sandaling iwinasiwas nila ang kanilang mga sandata, napagtanto ng mga bandido na may maling nangyari. Ang isa sa mga sinasabing natutulog na sundalo ay biglang itinaas ang kanyang espada at hinaranggan ang kanilang atake. Pormasyong pandigma, natuklasan na tayo, atake na. Sa sigaw ng pinuno ng mga bandido, sumigaw ang iba at agresibong sumugod. Patayin silang lahat. Ang mga bandido ay lahat nagbalat kayo bilang mga sundalo ni Schwartz. Sa ganoong paraan, kahit nabigo ang kanilang atake, maaari nilang isisi ang kasalanan sa hukbo ni Schwartz. Kelang, kelang, kelang. Ang labanan ay sumabog sa pagitan ng mga mersenaryo at mga bandido. Gayunpaman, habang tumatagal ang labanan, lalong nababagsak ang mga bandido. Mayroong mga 100 bandido, samantalang ang mga mersenaryo ay may bilang na 200. Mula sa simula, dehado na sila. Hindi pa kasama ang katotohanan na sa mga kasanayan, higit na nakahihigit ang mga mersenaryo. Ang dakilang Oswald, hindi pa ako kumakain. Maging si Oswald, na biglang nagising, ay binubugbog ang mga bandido kaliwat kanan sa kanyang kalahating tulog na estado. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa kanila ay sina Julian at Kyle. Ang mga taon ng mahigpit na pagsasanay at karanasan sa labanan ay naglagay sa kanila sa hangganan ng top-tier swordsmanship. Bawat kislap ng kanilang mga espada, isang ulo ng bandido ang lumilipad. Hindi nagtagal, ang mga nakaligtas na bandido ay umatras sa takot. Shit! Ano ba yan? Bakit ang lakas nila? Hindi man lang natin napatay ang isa sa kanila. Kalahati sa atin ay patay na. Itinaas ni Julian ang kanyang espada at itinutok ito sa mga bandido. Mga tauhan ba kayo ni Schwartz? Inatake niyo kami ng walang armas, akala ba ninyo ay gagana ang atake na ito? Kinuyam ng mga bandido ang kanilang mga panga sa pagkadismaya. Ginawa lamang nila ang ipinag-utos. Sa kanila, sa totoo lang, wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi rin sila makatakas. Dahil mayroong nanunood sa kanila mula sa itaas, na pumipigil sa kanila na gumawa ng anumang kilos. Habang nakatayo silang frozen, may tumawa mula sa dilim. Ang akalain na mayroong 2 top-tier na kabalyero dito, talaga kayong mula sa imperyo. Ang boses ay kay Izem Okan. Alam niya ang lakas ng militar ni Bonetto at Schwartz. Walang teritoryo ang may top-tier na kabalyero. Gayunpaman, sa unit na nagdadala ng sandata, may 2 mandirigma na malinaw na umabot sa antas na iyon. Nang makita sila, naging sigurado si Izem Okan. Talagang ipinadala ng imperyo ang kanilang elite upang bantayan ang sandata. Panahon na para kumilos ng mapagpasya. Lahat kayo ay mamamatay dito. Mga banal na mandirigma, pinagpala ng mga Diyos, ipakita sa mga heretic na ito ang kalooban ng banal. Isang hindi matukoy na kapangyarihan ang tumagos sa boses ni Izem Okan. Ang mga bandido na nakarinig sa kanya ay biglang nanginginig ng marahas. Isang masamang enerhiya ang kumalat sa hangin. Kasabay nito, ang mga bandido ay nagconvulse sa sakit, ang kanilang mga katawan ay nagbaluktot ng kakatwa. Napunit ang kanilang mga damit habang ang kanilang mga katawan ay lumobo ng kakatwa. Ang kanilang mga mata ay naging itim na itim, at ang kanilang mga ugat ay umumbok ng hindi normal. Mula sa kanilang mga bibig, ilong, at tenga, ang itim na usok ay bumulalas na parang amoy ng mga nabubulok na bangkay.
Tumangis sila habang ang itim na ulap ay pumulupot sa kanila, ang kanilang mga katawan ay nag-mutate sa mga nakakatakot na anyo. Ang mga nabagong nilalang ay sumugod sa mga mersenaryo. Ang mga mersenaryo, na nagtaas ng kanilang mga sandata upang harangin, ay umurong sa bigat ng puwersa. Ang mga tinatawag na banal na mandirigma ay sumabog na may hindi natural na sigla, nagwawasiwas ng nakakatakot na lakas. Umatras, bumuo ng depensa, sumigaw si Julian habang mabilis na gumalaw upang pumagitna sa pagitan ng kanyang mga tauhan at ng mga halimaw. Sina Julian at Kyle ay tumayo sa harapan, pinipigilan ng mga banal na mandirigma. Ang iba pang mga mersenaryo ay nagmadaling nagpangkat-pangkat upang lumaban. Sa huli, ang labanan ay umabot sa isang patayan. Inilagay nina Julian at Kyle ang lahat ng kanilang lakas sa pagprotekta sa kanilang mga kaalyado. Ngunit ang mga banal na mandirigma ay walang awa, itinapon ang kanilang sarili sa labanan ng walang pakialam sa kanilang sariling mga katawan. Unti-unting, ang mga mersenaryo ay nagsimulang mawalan ng pwesto. Gayunpaman, hindi nagpakita si Izem Okan. Patuloy siyang nanunood mula sa mga anino. Sa huli, lahat ng narito ay dapat mamatay. Balak lang niyang hayaan silang mapagod bago tapusin ang trabaho. Ito ay isang perpektong sitwasyon. Isang liblib na larangan ng labanan na walang karagdagang tulong. Patuloy na tinutulak paatras ang mga mersenaryo. Nakatuon lamang sa depensa, wala silang pagpipilian kundi umatras. Bilang resulta, ang Dragon Cannon ay naiwan na walang bantay. Pinapanood ang labanan, tumigil si Izem Okan sa isang sandali. Ang pagpapatahimik sa mga sundalo ng imperyo ay mahalaga. Ngunit ang sikretong sandata ng imperyo ay mas mahalaga pa. Nakatingin sa Dragon Cannon, bumulong siya. Manok ba ito? Maging si Izem Okan, na walang panlasa sa sining, ay naguluhan. Sinusuri ito ng malapitan, sumimangot siya. Para sa isang sandata na nilikha ng imperyo, mukha itong higit pa sa nakakaawa. Parang sinadya nilang gawin itong kaiyahiya. Gaano man siya kawalan ng kaalaman sa aesthetics, hindi ito tama. Ang kapangyarihan ng isang sandata ang prioridad nito, ngunit hindi ilalagay ng imperyo ang kanilang pangalan sa isang bagay na ganito kapabayaan. Hinayla ni Izem Okan ang kanyang enerhiya. Maaaring isa itong patibong. Hindi para sa mga puwersa ni Schwartz, kundi, maaari ba, para sa akin? Sa sandaling iyon, isang malaking pag-agos ng mana ang sumabog mula sa bar aisles ng Dragon Cannon. Nagtaka si Izem Okan. Ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa lupa at hindi makagalaw. Subalit, sa likod ng kanyang pagkabigla, mabilis siyang naglabas ng enerhiya para harangin ang biglaang pag-atake. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang lakas ng Dragon Cannon at ang enerhiya ni Izem Okan ay nagbanggaan. Isang malakas na bagzo ng hangin ang hamampas sa kanya, at sa sobrang lakas ay napaatras siya. Nag-iwan ng mahabang guhit ang kanyang mga paa sa lupa. Sa pagitan ng paghinga, pinilit niyang tumayo ng matatag at hindi bumagsak. Sa isip ni Izem Okan, dapat siyang gumanti agad. Subalit ang pag-iisip na hindi dapat masira ang sandata ang pumihil sa kanya. Bigla siyang kinilabutan. Dahan-dahan niyang sinuri ang Dragon Cannon, na ngayon ay tahimik lang at walang ginagawa. Ano to? Prep program? O may kakayahang tuklasin ang kalaban ng mag-isa? May ganoong teknolohiya ba? Wala siyang alam tungkol sa bagong sandata ng imperyo. Ang kaalaman niya ay pawang mga hula lamang. Subalit, may isang bagay na malinaw sa kanya. Hindi ito isang ordinaryong basura. Sa kabila ng luma at basurang hitsura nito, nagpakita ito ng matinding lakas. Pakiramdam niya ay hindi siya ligtas, ngunit napagtanto niya ang halaga nito. Lalo siyang naniniwala na kailangan niyang agawin ang sandata. Tiningnan ni Izem Okan ang Dragon Cannon, na nananatili pa rin sa kinatatayuan nito, na parang walang nangyari. Nakahinga siya ng maluwag at lumapit siya ng may pag-iingat. Biglang umusad ang karwahe paatras. Nagtaka siya, sinubukan niyang lumapit ulit. At umusad muli ang karwahe paatras. Sa tuwing lalapit siya, ang karwahe ay lumilipat sa magkabilang panig, iniiwasan siya. Ano ba? Tinuon ni Izem Okan ang kanyang paningin at sinubukan niyang alamin ang daloy ng mana. Ang mana ay nagmumula sa mismong sandata at parang ito mismo ang nagpapaandar sa karwahe. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, bigla siyang sumigaw. Titigil. Agad na huminto ang sandata. Namilog ang mga mata ni Izem Okan sa gulat.
Naiintindihan nito ang pagsasalita. May kaluluwa ba ito? Napa-atras siya sa pagkamangha at nagsalita muli. Huwag kang umatake. Bubuwagan kita. Nanatiling hindi gumagalaw ang Dragon Cannon. Naging masigla siya at nag-ingat siyang lumapit. At pagkatapos, sunod-sunod na fireball ang lumabas mula sa bunganga ng Dragon Cannon, kaya't napilitan siyang umiwas ng mabilis. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Nakikilala nito ang kalaban. Anong uri ng advanced technology ito? Puno ng teorya ang isip niya. Marahil, may kaluluwa nga ito. Bukod pa rito, nakakamangha ang dami ng mana na inilalabas nito. Kung nasapul siya, kahit siya, isang matataas na ranggo ng pari, ay magkakaroon ng matinding pinsala. Delikado ang bagay na ito. Isang tunay na delikadong sandata. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Izumo-kun ng takot. Isang sandata na kayang lumaban sa mga transcendent. Hindi ito makatwiran. Ngunit, ang sandatang ito ay sinasabing ginagawa ng maramihan ng imperyo. Kung totoo yun, gumagawa sila ng artificial na mga transcendent. Ang Salvation Order ay laging nahihirapan laban sa mga puwersa ng sangkatauhan, lalo na dahil sa mga dragon. Ngunit kung ang mga sandatang tulad nito ay patuloy na lalabas, ang gyerang ito ay magtatapos sa ganap na pagkatalo. Kailangan kong kunin ito. Kailangan niyang nakawin ito at tuklasin ang mga sikreto nito. Tanging sa ganoon lamang sila makakabuo ng mga panlaban, marahil ay makakagawa pa ng sarili nilang bersyon ng ganoong sandata. Ito ay magiging isang mas malaking tagumpay kaysa sa anumang panalo sa larangan ng digmaan. Ang Dragon Cannon ay kumari pa sa iba't ibang direksyon, nagpatuloy sa walang humpay na pag-atake. Ang pawis ay tumulo sa likod ni Izumo-kun. Ang bagay na ito ay may lakas ng isang 7th Circle Mage, nakakatakot. Nagngit-ngit ang ngipin ni Izumo-kun. Wala siyang ideya kung paano ito patitigilan. Ngunit may kakaibang nangyayari. Ang mga galaw ng Dragon Cannon ay lalong naging pabago-bago. Sa bawat galaw, ang baluti nito ay nahuhulog. Ang ulan at hangin ay matagal nang nakasira dito. At ngayon, maging ang mga panloob na bahagi nito ay kamakalog. Habang pinapanood niya ang pagkakalas-kalas nito, nagiging balisa si Izumo-kun. Dahil ba walang operator? O sadyang ganoon lang kasama ang tibay nito. Kung tuluyan itong masisira, wala nang kabuluhan ang pagnanakaw nito. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Nagpa siya si Izumo-kun at sumugod siya, sinubukang agawin ang kontrol sa sandata. Ngunit ang Dragon Cannon ay umiikot ng ligaw, na parang natataranta, at sa paggawa nito, patuloy itong nagsisira sa sarili. Ang mana-infused fire nito ay biglang sumabog, nahahati sa mas maliit, at pabago-bagong sabog na pumupunta sa kanya. Marami ang tumama sa kanya. Dugo ang tumulo sa gilid ng kanyang bibig habang siya ay napapa-atras. Anong uri ng atake ito? Kahit na ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa depensa, nagkaroon pa rin siya ng panloob na pinsala. Mas nakakatakot pa, ang mga atake ng sandata ay tila sinasadya. Parang may sarili itong kagustuhan. Parang nag-iisip ito. Ang labanan sa pagitan ni Izumo-kun at ng Dragon Cannon ay nagpatuloy. Dahan-dahan ngunit tiyak, siya ay nailayo mula sa mga mersenaryo. Ang karwahe na nagdadala ng Dragon Cannon ay tuluyan ng nawasak. Ngunit ang Dragon Cannon mismo ay patuloy na dumudulas sa lupa. Habang ginagawa nito, ang natitirang mga gulong nito ay kumaskas ng marahas, lalo pang sinisira ang sarili. Dammit, paano ito nangyari? Dismayado, hinabol siya ni Izumo-kun. Ang kanyang roba ay punit-punit, ang kanyang katawan ay puno ng hiwa at pasa. Dahil nagpigil siya, sinubukang hindi sirain ang sandata, nakatanggap siya ng sunod-sunod na tama. Ngunit ang Dragon Cannon mismo ay gumuho. Hindi na nito kayang labanan ang napakalaking mana na bumubulwak mula sa loob. Nang makita niya itong bumagsak, lalong tumindi ang pagmamadali ni Izumo-kun. Paano niya ito dadalhin ngayon? Ang sikretong sandata ng imperyo ay tunay na kahanga-hanga. Kailangan niyang makuha ito at tuklasin ang mga sikreto nito. Ngunit pagkatapos, may napansin siyang kakaiba. Ang mga sirang bahagi, ordinaryong metal at kahoy lang. Mukhang minadali lang ang pagkakapako, halos parang sinadya ng isang tao na gawin itong mukhang isang tunay na sandata. Habang ang pagkalito ay gumagapang sa kanyang isipan, biglang huminto sa paggalaw ang Dragon Cannon. Ano? Bakit ito tumigil?
Sira na ba? Naubusan na ba ng mana? Dahil hindi niya alam kung paano ito gumagana, wala siyang paraan para malaman kung bakit ito huminto. Kung talagang sira na ito, wala nang kabuluhan ang lahat ng kanyang tiniis. Ang tanging magagawa niya ngayon ay umasa na naubusan lang ito ng lakas, hindi tuluyang nasira. Kinuyam ni Izumokan ang kanyang mga mata. Kung ganoon, kailangan ko lang hilahin ito, alagaan ang mga natitira, at mabilis na maglaho. Nakahinga siya ng maluwag na ang sandata ay buo pa rin. Inipon ni Izumokan ang kanyang enerhiya, naghahanda na itali ang war machine at hilahin ito. Ang ekspresyon ni Izumokan ay nag-ulo sa pagkalito. Nang subukan niyang hilahin ito gamit ang kanyang enerhiya, may isang bagay sa loob ng mga gulong ang nanlaban. Ano ito? Mayroon bang uri ng hadlang na pumipigil dito? Talaga bang may sarili itong pag-iisip? Sa pakiramdam ng kabalintunaan ng sitwasyon, nagdagdag si Izumokan ng mas maraming lakas. Sa wakas, nagsimulang gumalaw ang war machine, kahit kaunti lang. Habang lumalapit si Izumokan sa Dragon Cannon, dumilim ang kanyang tingin. Ang buong sitwasyon ay kakaiba. Ang sandata, halos parang buhay. Pagkatapos, isang boses ang umalangaw mula sa loob ng Dragon Cannon. Masarap bang mahuli? Isang sandata, nagsasalita, simulan na ba natin ang totoong labanan? Sa isang sandali, huminto ang pag-iisip ni Izumokan. Ang Dragon Cannon ay tuluyang nawasak mula sa loob habang isang figure ang biglang lumabas. Ano? Ang mukha ni Izumokan ay nagbaluktot sa hindi kapani-paniwalang pagkabigla. Hindi niya kailanman naisip ang posibilidad na may tao sa loob. Agad na lumapit si Ghislaine, iwinasiwas ang kanyang tungkod na may matinding puwersa. Uubo si Izumokan ng dugo habang siya ay marahas na naitapon pa atras. Napakabigat ng atake kaya't wala siyang sapat na oras upang maayos na palakasin ang kanyang sarili. Bahagyang ikaniling ni Ghislaine ang kanyang ulo, isang mausisa na ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha. Ngayon, ito ang kawili-wili. Iba ka. Ito ay hindi tulad ng mga matataas na pari ng Salvation Order na nakalaban niya noon. Ikaw, tunay kang isang transcendent. Ang kanyang kalaban ay hindi basta-basta. Ang paraan ng kanyang paggalaw, kahit sa isang iglap, ay marka ng isang taong maayos na sinanay para sa labanan. Pinunasan ni Izumokan ang dugo sa gilid ng kanyang labi, ang kanyang tindig ay matatag habang nagsasalita siya. Hindi ko maintindihan. Ano, nagulat ka ba na ako ang bagong sikretong sandata ng imperyo? Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagtatago sa loob niyan. Ang mapanirang kapangyarihan ng Dragon Cannon ay maihahambing sa isang 7th Circle Mage. Dahil doon, walang sino man ang maghahinala na may tao sa loob. Ang isang nilalang na lumampas sa mga limitasyon ng sangkatauhan, isang mayabang, at sigurado sa sarili na mage, ay nagpalipas ng mga araw na nagpapanggap na isang war machine. Walang sino mang tao sa kontinente ang maniniwala sa ganoong kabaliwan. Ang isang tunay na transcendent ay hindi kailanman gagawa ng ganoong bagay. Ang kanilang pagmamataas, ang kanilang pagkakakilanlan, ay hindi magpapahintulot dito. Gayunpaman, ginawa iyon ng isa. Hindi lang ito maintindihan ni Izumokan. Tumawa ng mahina si Ghislaine. Bakit ako nagtatago? Dahil naghihintay ako ng isang taong sapat ang pag-usisa upang sumalo sa pain. Hindi mo siguro ibig sabihin. Iyon mismo. Ikaw, may ideya ka ba kung gaano kamiserable ang manatiling nakayuko sa loob ng bagay na iyan sa loob ng mga araw? Sinabi mo, na nanatili ka sa loob ng mga araw. Nililin lang ang lahat sa proseso. Iyon mismo ang ginawa ko. Ano, kakaiba ba iyan sa iyo? Ikaw, wala ka bang pagmamataas bilang isang transcendent? Hindi ako nag-aabala sa walang kabuluhang pagmamataas. Ang ekspresyon ni Izumokan ay naging malamig habang siya ay nakatingin kay Ghislaine. Ang kakaibang kalikasan ng pagkatao ng kanyang kalaban ay hindi ang isyu dito. Ang mahalaga ay iba pa. Hindi siya kailanman nag-iwan ng bakas. Ang bawat operasyon na isinagawa niya ay naging matagumpay. Ang hidwaan sa pagitan nina Conde Bonetto at Conde Schwartz ay nangyari ng eksakto tulad ng kanyang inutos. Kaya paano nagkaroon ng sinasadyang patibong na nagtatarget sa kanya? Alam mo ba kung sino ako nang ilagay mo ang patibong na ito? Hindi lang ito isang pangkalahatang pain para sa mga manggugulo, tama ba? Kung siya ay isang opportunist lamang,
o isang taong naghahanap ng gulo, ang patibong na ito ay hindi kailanman gagana. Para magtagumpay ito, ang target ay kailangang mga ilangan ng war machine. Talaga bang alam iyon ng kanyang kalaban? Walang pakialam na sumagot si Ghislaine. High Priest ng Salvation Order. Nagkamali ba ako? Paano mo nalaman? Nakalaban ko na ang mga uri mo noon. Ang tanging mga taong gumagawa ng ganitong mga kaguluhan mula sa mga anino, ay kayo. Napahinto ang hininga ni Izumo-kun. Hindi ito dapat posible. Ang Salvation Order ay umiiwas sa direktang labanan sa sinuman. Maingat nilang pinahina ang mga kalapit na kaharian habang nananatiling nakatago. Walang mga palatandaan ng pagkakabunyag. Walang mga ulat ng mga ahente na nabuking. Gayunpaman, ngayon, nahuli siya. May isang bagay na hindi ko alam. Something. Hindi mahalaga kung paano nalaman ng kanyang kalaban, pagsasalite niya ito. At bukod pa roon, babayaran niya ang panlalait sa kanya ng ganoong kaiyahiyang patibong. Ang madilim na enerhiya ay bumulwak mula sa katawan ni Izumo-kun, ang mga itim na ulap ay gumapang palabas. Galit na galit siya, nagmukha siyang tanga, naglalaro ng hindi niya alam sa loob ng isang war machine na walang iba kundi isang panlilinlang. Ito ay labis na nakakahiyang pangyayari. Ngayon na alam na niya ang katotohanan, wala nang dahilan para magpigil. Durugin niya ang kanyang kalaban ng lubos na lakas at pagsasabihin ang bawat sikreto. Ang itim na enerhiya ay binaril patungo kay Ghislaine sa makakapal, konsentradong alon. Iwinasiwas ni Ghislaine ang kanyang tungkod bilang tugon. Bawat atake ay tumama ng may katumpakan, pinasabog ang madilim na enerhiya bago pa man ito makarating sa kanya. Ngunit ang atake ni Izumo-kun ay hindi tumigil doon. Ang mga nabasag na labi ng kanyang enerhiya ay umiikot ng hindi normal, na parang may sarili silang kagustuhan, bumabaluktot sa hangin upang targetan ang mga blind spot ni Ghislaine. Hindi masama, tunay na hinangaan ni Ghislaine ang tekniko. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Izumo-kun ay kahanga-hanga. Ang antas ng pagsasanay sa likod nito ay halata. Ang Salvation Order ay nanatiling stagnant sa napakatagal na panahon, hindi napahusay ang kanilang mga kasanayan sa tunay na labanan. Ang kanilang walang humpay na laban-laban sa mga tao, mga demonyo, at kanilang sariling nababawas na bilang ay pumihil sa kanila na mag-evolve. Ngunit si Izumo-kun, iba siya. Gamit ang isang kamay, pinaiikot ni Ghislaine ang kanyang tungkod upang ilihis ang mga papalapit na atake. Gamit ang isa pa, gumuhit siya ng isang magic circle sa hangin. 12 ng fireball ang sumabog mula sa spell formation, nagbanggaan sa himpapawid sa mga labi ng madilim na enerhiya ni Izumo-kun, na lumikha ng isang hanay ng mga marahas na pagsabog. Ang larangan ng labanan ay nanginginig habang ang mga shockwave ay naglilinis ng usok. Imposible, bulong ni Izumo-kun. Hindi ito ordinaryong mage. Bilang isang mataas na pari ng Salvation Order, sumailalim siya sa malawak na pagsasanay. Alam niya kung paano lumaban sa mga mage. Alam niya kung paano lumaban sa mga kabalyero. Dala niya ang karunungan at karanasan ng hindi mabilang na mga nauna sa kanya. Sigurado siya na, maliban kung ang kanyang kalaban ay isang pambihirang malakas na transcendent, hindi siya matatalo sa isang one-on-one na laban. Ngunit narito siya, walang kahirap-hirap na nadepensahan ng kanyang kalaban ang kanyang atake. Isang master ng parehong close combat at magic. Hindi pa siya nakarinig ng ganoong bagay. Hindi niya kailanman naisip na posible iyon. Ang tungkod ni Ghislaine ay biglang nagningas na may maliwanag na asol na liwanag. Sa isang masayang tawa, lumapit siya kay Izumo-kun. Hindi masama, ngunit hindi ito sapat. Mukhang wala ka masyadong karanasan sa tunay na labanan, di ba? Bakit hindi ka tumigil sa pagtakbo at lumaban ng totoo? Walang galang. Ang galit ay nagpabaluktot sa ekspresyon ni Izumo-kun habang naglalabas siya ng mas maraming enerhiya. Isang makapal na itim na ulap ang bumalot sa kanyang katawan, bumubulwak palabas habang ang kanyang mga braso ay lumaki ng hindi normal, ang kanyang mga braso ay nagiging mahaba, parang kutsilyong mga anyo. Ibinagsak niya ang kanyang paa sa lupa at sumugod, ang kanyang mga nabagong braso ay humiwa pababa patungo kay Ghislaine tulad ng kambal na espada. Sa sandaling nagbanggaan ang kanilang mga sandata, isang shockwave ang sumabog palabas, na nagpadala ng bato at dumi na lumilipad sa lahat ng direksyon. Ang mga bladed arms ni Izumo-kun ay marahas na dumidiin sa tungkod ni Ghislaine, sinubukang hiwain ito.
Ngunit ang asol na liwanag na pumapalibot sa sandata ay nanatiling matatag. Kaya, nakakuha ka ng ilang tricks. Ganoon ba kagaling ang lahat ng High Priest? Bulong ni Ghislaine. Tumahimik ka. Ang mga atake ni Izumo-kun ay lalong tumindi, bawat atake ay nagiging mas agresibo. Ang kanyang kaliwang braso ay sumugod, nagta-target sa mga tadyang ni Ghislaine. Maaaring alam mo ang ilang hand-to-hand techniques, ngunit nagkamali ka. Mas malakas ako sa close combat. Ganoon ba? Kung ganoon, sa tingin ko, actress ako. Ngumisi si Ghislaine. Para bang inaasahan niya ang atake, ibinaon niya ang isang dulo ng kanyang tungkod sa lupa at ginamit ito bilang leverage. Binaliktad ang kanyang sarili paatras upang umiwas sa atake. Kasabay nito, itinaas niya ang isang kamay. Isang kidlat ang bumagsak mula sa langit, tumama kay Izumo-kun ng direkta. Sa sandaling damaloy ang kuryente sa kanya, isang pag-iisip ang kumislap sa isip ni Izumo-kun. Nalanlang na naman ako. Ang isipan ni Izumo-kun ay hindi nagtagal. Ang matinding sakit na damaloy sa kanyang buong katawan ay nagpatangay sa kanya, na nagpatamba sa kanya. Hindi sapat na patayin siya, ngunit matindi ang epekto ng pagtama. Sa isang sandali, halos himatayan siya. Hindi pinalampas ni Ghislaine ang pagkakataon. Iwinasiwas niya ang kanyang tungkod ng buong lakas, tumama ng direkta sa dibdib ni Izumo-kun. Napasigaw sa sakit si Izumo-kun habang siya ay tumilapon paatras. Halos hindi niya na muling makuha ang kanyang balanse bago siya umubo ng isang buong bibig na dugo. Ngunit wala siyang oras para huminga. Si Ghislaine ay papalapit na, ang kanyang tungkod ay muling hamampas patungo sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi tinanggap ni Izumo-kun ang pagtama ng pasibo. Mabilis niyang inipon ang kanyang enerhiya, hinaranggan ang atake at gumanti sa sarili niyang atake. Paparang duwag ka lumaban. Ganoon ba kayo makipaglaban? Nag-aalab siya sa galit. Masyado na siyang napahiya. Ang madilim na enerhiya ay bumulwak mula sa kanyang katawan muli. Ang kanyang mga braso na parang talam ay umiwas sa hangin habang pinipindot niya ang atake. Ang bilis ng kanilang labanan ay tumaas. Ang bilis ng kanilang paggalaw ay nagpahirap sa isang ordinaryong tao na masundan ang kanilang mga galaw. Ang hangin mismo ay parang napunit mula sa lakas ng kanilang mga hampas. Bawat banggaan ng mga itim na talam ni Izumo-kun laban sa kumikinang na tungkod ni Ghislaine ay nagpadala ng malalakas na shockwave na pamunit sa larangan ng labanan. Hindi nagsisinungaling si Izumo-kun nang sabihin niyang bihasa siya sa close combat. Hindi siya tuluyang nasupalpal, talagang nanatili siyang matatag. Marami ka na ring nasanay, di ba? Ngumisi si Ghislaine, pinapanood ang kanyang kalaban na may tumitinding interes. Ang husay sa pakikipaglaban ni Izumo-kun ay kahanga-hanga. Ito ay parehong ligaw at pinino, tulad ng isang mandaragit, mabangis ngunit sinadya. Ang ganoong diskarte ay hindi isang bagay na maaaring mabuo sa isang gabi. Ito ay pinino sa loob ng mga taon, marahil kahit mga dekada, ng pag-aaral at pagsasanay. Malamang, ito ay partikular na idinisenyo para sa pakikipaglaban sa mga tao. Lalong naging mabangis ang mga atake ni Izumo-kun. Hindi niya makayanan ang pagmamalaki ni Ghislaine, na parang sinusuri siya sa halip na seryosohin ang laban. Tingnan natin kung gaano katagal mo kayang panatilihin ang pagmamataas na iyan. Naglaho si Izumo-kun sa isang iglap, nag-iiwan ng isang mahinang anino. Pagkatapos ng isang segundo, muli siyang lumitaw sa likod ni Ghislaine. Ang kanyang mga braso na parang talam ay humiwa pababa. Inikot ni Ghislaine ang kanyang katawan sa tamang oras, umiiwas sa direktang tama. Gayunpaman, napunit ang kanyang damit, at isang mababaw na hiwa ang lumitaw sa kanyang tagiliran. Kung ganoon, ito ang hangganan ng iyong bilis. Ngumisi si Izumo-kun. Nararamdaman niya ito, kung patuloy siyang magpupumilit, maaari siyang manalo. Ang tagumpay ay abot kamay na. Gayunpaman, si Ghislaine ay nanatiling walang pakialam. Sa halip na tumugon, ibinaon niya ang kanyang tungkod sa lupa. Isang nagliliwanag na pagsabog ng liwanag ang sumabog mula sa ilalim nila. Isang murang trick, lumundag si Izumo-kun papalayo, sinusubukang makatakas sa liwanag. Ngunit yun mismo ang hinihintay ni Ghislaine. Ang liwanag ay naging mga pana sa himpapawid, tumatama kay Izumo-kun habang siya ay nasa ere. Something. Hindi makaiwas,
ipinagsalikop ni Izumokan ang kanyang mga braso sa isang desperadong pagtatangka upang harangan ang atake. Ang mga panang liwanag ay walang humpay na tumama, bawat pagtama ay nagpapadala ng itim na usok na bumubulwak mula sa kanyang katawan. Buwisit ka! Ninatngit ni Izumokan ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya. Ang pasulpot-sulpot na paggamit ng mahika ni Ghislaine ay patuloy na pumipigil sa kanyang momentum. Kung gusto niyang manalo, kailangan niyang isara ang distansya ng tuluyan at pigilan siyang mag-cast ng mga spells. Iyon ang pag-iisip na tumatakbo sa kanyang isip ng, nasa harap na niya si Ghislaine. Bago pa man siya makatugon, bumagsak ang tungkod. Bumagsak si Izumokan sa lupa, sumisigaw sa sakit. Wala siyang oras para makabawi. Sinundan ni Ghislaine ang isang walang humpay na serye ng mga hampas. Ang labanan ay tuluyang nabaligtad. Hindi na makapagdepensa ng maayos si Izumokan, binubugbog na siya. Bawat pagdikit ng tungkod ni Ghislaine, ang madilim na enerhiya ay sapilitang inilalabas mula sa kanyang katawan. At ang pinakamasama, hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari. Anong nangyayari? Paano siya biglang lumakas? Kagabi lang, pareho lang ang lakas nila. Hindi, siya ang nananalo. Siya ang nagtutulak paatras kay Ghislaine. Ngunit ngayon, siya ang tuluyang nasusupalpal. Tinaguban niya ang kanyang lakas sa buong oras. Hindi, ang lakas at bilis ni Ghislaine ay hindi nagbago. Pareho sila tulad ng dati, isang bagay na maaari pa ring sabayan ni Izumokan. Ngunit ang kanyang mga galaw, ang kanyang tungkod ay gumagalaw ng hindi mahuhulaan. Kahit na hinaranggan ni Izumokan, nagagawa pa rin itong makalusot at tamaan siya mula sa ibang anggulo. Kahit na umiwas siya, ang mga atake ay nagagawang tumama. Hindi ito tungkol sa lakas. Ito ay kasanayan. Ang diskarte ni Ghislaine ay nasa ibang antas. Hindi ito maaaring mangyari. Ang Salvation Order ay nagpalipas ng mga siglo sa pakikipaglaban sa sangkatauhan, nag-a-adapt at nagpapabuti sa kanilang mga diskarte sa labanan. Itinuro kay Izumokan na ang kanyang estilo ay ang rurok ng husay sa pakikipaglaban. Na kung lalaban siya ng isa laban isa, matatalo niya ang lahat maliban sa ganap na pinakamalakas na mga transcendent. Ngunit laban sa lalaking ito, hindi ito gumana. Kahit na binubugbog na siya, hindi pa rin siya makapaniwala. Ngumisi si Ghislaine habang pinapanood ang kanyang tuliro na kalaban. Bibigyan kita ng kredito, nagtagumpay ka talagang tamaan ako. Iyon ay isang magandang diskarte. Mamasyado kang mayabang, buwisit ka. Kung marami ka pang tunay na karanasan sa labanan, ang labanan na ito ay maaaring mas kawili-wili. Ngunit sa huli, mananalo pa rin ako. Sinadya ni Ghislaine na hayaan si Izumokan na gamitin ang lahat ng kanyang mga diskarte. Hindi para sa kasiyahan, ngunit upang pag-aralan ang mga ito. Inaanalisa niya ang estilo ng pakikipaglaban ng Salvation Order upang maituro niya ang mga panlaban sa mga haharap sa kanila sa hinaharap. Ngayon na nakita na niya ang sapat, tapos na siyang maglaro, ang mga mata ni Izumokan ay napuno ng takot. Bawat hampas ay nagpapidama ng lakas mula sa kanyang enerhiya. Kaya pa niyang magtiis ngayon, ngunit sa ganitong bilis. Mamamatay siya. Isang mataas na pari ng Salvation Order, binugbog hanggang kamatayan. Ang pagkaalam nito ay nagpadala ng alon ng kawalang pag-asa at galit na bumulwak sa kanya. Talaga bang kulang ang aking kasanayan? Ganito ba talaga kalakas ang mga transcendent na nasa labas ng sanctuary? Ito ang unang beses na nakipaglaban siya sa isang tunay na transcendent. Naniniwala siya na sapat na ang kanyang lakas. Sinabi sa kanya iyon ng mga matatanda ng order. Ginagarantiyahan nila na sa kanyang mga kakayahan, kaya niyang makipaglaban. Gayunpaman ang unang kalaban na kanyang nakaharap ay ito. Para itong pagbangga sa isang hindi mababasag na pader. Ang kanyang lakas, ang kanyang bilis, walang saysay. Dahil ang kanyang diskarte ay mas mababa. At sa unang pagkakataon, naintindihan ni Izumokan ang kahulugan ng pagkakaiba sa kasanayan. Ang kasanayan at diskarte sa pakikipaglaban ni Ghislaine ay walang alinlangan na lampas sa normal, ngunit si Izumokan, na nakikipaglaban sa isang transcendent sa unang pagkakataon, ay walang paraan para malaman iyon. Wala pala tayong pinagkaiba sa isang pulakas sa balon. Mahirap tanggapin, ngunit ang katotohanan ay hindi may kakaila. Ang husay sa pakikipaglaban ng kanyang kalaban ay higit na mataas kaysa sa kanya. Kung ganoon, ang mga mata ni Izumokan ay nag-aalab sa determinasyon.
Ang kaaway ay sigurado na sa kanyang pagkatao. Masyadong maraming tao ang nakakita sa kanya para magkaroon ng anumang pagdududa. Kung gusto niyang manatiling nakatago, kailangan niyang iwasan ang labanan. Ngunit sa kanyang kasalukuyang estado, kung hindi siya lalaban, mamamatay siya. Kailangan niyang gamitin ang bawat onsang lakas na mayroon siya upang lumikha ng isang pagkakataon, kahit paano. Ang kanyang kalaban ay walang alinlangan na wala sa depensa ngayon. Labis niyang nasusupalpol si Izumokan kaya't ang pagiging kampante ay hindi maiiwasan. Kailangan niyang samantalahin ang puwang na iyon. Kailangan niyang patayin siya sa isang tama. Ngayon ang oras para gamitin ang kapangyarihan ng kamatayan na tinatago niya. Tiniis ni Izumokan ang walang humpay na mga suntok, halos hindi na makakapit. Naghihintay siya ng isang pagkakataon. Nagpakita siya ng kahangahangang focus, halos hindi niya na-block ang atake ni Ghislaine. Kasabay nito, ginamit niya ang puwersa ng paghampas upang itulak ang kanyang sarili paatras at sumigaw. Ipakikita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Sa isang iglap, sumabog ang aura ni Izumokan palabas, kumalat sa lahat ng direksyon at pinadilim ang lupa. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang dalawang kamay, ang madilim na enerhiya ay bumulwak mula sa lupa tulad ng mga matulis na pako. Ginamit ni Ghislaine ang mahika upang magpa-levitate sa hangin. Ngunit ang itim na enerhiya ay walang katapusang lumalawak, hinahabol siya tulad ng mga nabubuhay na sibat. At hindi lang iyon, bago niya malaman, ang langit ay dumilim, isang malalim na anino ang lumulunok sa liwanag. Ito ay ang pagpapakita ng aura ni Izumokan, nag-condense sa isang solong phenomenon. Hindi nagtagal, ang dilim ay bumuhos mula sa itaas tulad ng isang bagyo. Tumingin si Ghislaine sa itaas. Ito ay isang diskarte na ginagamit ng mga mataas na pari ng Salvation Order sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit hindi ito ang magaspang na imitasyon na nakita niyang ginamit ng mas mababang mga transcendent. Ang madilim na enerhiya na bumubulwak mula sa langit at sa lupa ay kahawig ng mga pangil ng isang napakalaking halimaw, handang lamunin ang mundo. Ito ay kahanga-hanga, walang lugar upang makatakas, kahit na ang isang transcendent ay hindi makakaiwas sa bawat patak ng dilim na bumabagsak tulad ng isang meteor shower. Inipon ni Ghislaine ang kanyang mana at nagtayo ng isang malakas na kalasag sa paligid niya. Ang itim na liwanag ay tumama sa kanya tulad ng isang bumabagsak na kometa, na nagtulak sa kanya paatras. At ang paghampas ay nagpatuloy. Isang walang humpay na agos ng madilim na enerhiya ang pumalo kay Ghislaine mula sa lahat ng panig. Hindi nagtagal, ang kanyang figure ay tuluyang natakpan, nilamon ng paparating na kadiliman. Nakahinga si Izumokan habang tumatawa ng mahina sa nakita. Hey, hahaha, talagang nagawa ko. Hindi ko inaasahan na ganito ito kalakas. Ito ang unang beses na ginamit niya ang discarding ito ng buong lakas. Ang kanyang enerhiya ay tuluyang naubos, at ang kanyang katawan ay parang nabubuwag, ngunit sulit ang resulta. Ang mayabang na mage na iyon ay tiyak na nahuli sa atake. Maging siya ay nagulat sa tindi nito, mas lalo na ang kanyang kalaban. Ito ang kapangyarihan na ibinigay sa akin ng tunay na Diyos. Ang itim na enerhiya ay patuloy na sinisira ang larangan ng labanan. Si Izumokan, na nasisiyahan sa kanyang halatang tagumpay, ay nangut siya. Hey, ngunit hindi ako maaaring magpabe hanggang sa matapos ang laban. Pinunasan niya ang dugo mula sa kanyang mga labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang dilim na pumuno sa larangan ng labanan ay unti-unting nagsimulang maglaho. Hindi man lang mag-iiwan ng katawan, ngunit ito ay masama. Wala akong lakas para harapin ang iba. Ang dalawang top-tier na kabalyero na nakita niya sa simula ay problema pa rin. Ang mga banal na mandirigma ay sa huli ay babagsak. Ang kanilang lakas ay nagmumula sa mga pinahusay na kapangyarihan, ngunit ang mga bandido na pinalakas nila ay may mga limitasyon. At ang tagal ng kanilang pagbabago ay hindi mahaba. Maaari itong pahabain kung lalagyan niya sila ng mas maraming enerhiya, ngunit wala na siyang lakas para gawin iyon. Kung tatakbo siya ngayon, ang kanyang pagkatao ay mabubunyag. Kailangan niyang patayin ang natitirang mga kaaway. Walang pagpipilian. Bago maubusan ng lakas ang mga banal na mandirigma, kailangan kong gamitin ang sarili kong life force upang tulungan sila. Maikli nito ang kanyang buhay at mag-iiwan ng pangmatagalang pinsala, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian.
Lumingon siya upang tumungo patungo sa mga banal na mandirigma. At tumigil. Ano? Nakatayo sa gitna ng naglalaho na dilim ay ang mage. Ganap na hindi nasaktan. Nakatayo si Ghislaine doon, ang kanyang kalasag ay buo, napapalibutan ng kakaiba, humanoid na mga itim na figure. Nagsama-sama sila sa paligid niya bilang proteksyon. Ano ba iyon? Bulong ni Izumo-kun sa hindi pagkapaniwala. Ang mga figure ay nagsimulang matuno tulad ng usok. Kabilang sa kanila, ang isa sa mga anino na anyo ay nagreklamo. Ang baliw na ito, ang una mong summon ay ito. Malakas na huminga si Ghislaine at inunat ang kanyang likod. Iyon ay tunay na delikado. Ang katawan ni Astrian ay hindi pa sapat na malakas. Kaya isinumbong niya ang Death Knights sa huling sandali upang sipsipin ang atake. Ang Death Knights ay isinumbong mula sa kung saan para lamang mabugbog ng walang awa. Ang kanilang pinuno, si Gascott, ay nagreklamo sa iritasyon habang siya ay naglalaho. Pinapanood silang nawawala, nagbiro si Ghislaine. Sok, gumamit ako ng maraming mana dyan. Ang kanyang Death Knights ay nasa isang napakataas na antas. Ang mahika ni Astrian ay hindi pa sapat na malakas upang ganap na utusan ang mga ito. Kahit na isinumbong lang niya sila ng saglit bilang mga kalasag, halos maubos na ang kanyang mana. Ngunit ang kanyang kalaban ay wala sa mas magandang kondisyon. Ngumisi si Ghislaine, umiikot ang kanyang tungkod ng walang pag-aalala. Mukhang wala ka ng enerhiya. Oras na para mabugbog. Ikaw, naging mapotla ang mukha ni Izumo-kun. Siya ay nasa mas masamang kondisyon kaysa kay Ghislaine. Inihagis niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang huling atake. Gayunpaman, nakatayo pa rin ang kanyang kalaban. Mas masahol pa, may lakas pa rin siya. Napaatras si Izumo-kun. Sa puntong ito, wala nang saysay ang pagtatago ng kanyang pagkatao. Ang pagtakas ang tanging pagpipilian. Lumingon siya at tumakbo. Sinunog niya ang kanyang life force, tinulak ang kanyang katawan upang tumakas ng mas mabilis hanggat maaari. Sa sandaling iyon, iwinasiwas ni Ghislaine ang kanyang tungkod paatras at nagsalita. Magic missile. Ang tungkod ay binaril sa hangin, tumama sa likod ni Izumo-kun. Dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig habang siya ay bumagsak. Hindi napunit ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang spinal cord ay nabasag. Kahit ganoon, pinilit ni Izumo-kun na tumayo. Habang mas ginagamit niya ang kanyang life force, lalong pumuti ang kanyang buhok. Si Ghislaine, na ngayon ay nakatayo sa ibabaw niya, ay binawi ang kanyang tungkod. Hinihingal din siya ng malakas. Kailangan ko pa ring magsanay. Wala akong lakas. Ang orihinal na mahinang katawan ni Astrian ay nahasa sa isang bagay na nakikita ng iba bilang isang hindi taong sandata. Ngunit para kay Ghislaine, hindi pa rin ito sapat. Kung nasa tunay siyang katawan, ang mga atake ni Izumo-kun ay hindi man lang magpapabagal sa kanya. Hindi ka dapat magpabaya bago matapos ang laban. Gayunpaman, matagal na rin akong hindi nakipaglaban sa isang disenteng tao. Mas mahusay ka kaysa sa mga inquisitor na nakalaban ko noon. Sino ka ba talaga? Tumangala si Izumo-kun sa kanya na may mga matang puno ng takot. Ang kaaway ay may alam na masyadong maraming tungkol sa kanila. Ngumisi si Ghislaine ng masama, itinaas ang kanyang tungkod. Ako ang lalaking magpapawi sa inyong uri mula sa mukha ng mundo. Dahil dito, iwinasiwas niya ang kanyang tungkod sa mga binti ni Izumo-kun. Ang mga salita ay tumatak sa isipan ni Izumo-kun, ngunit hindi siya nakakilos. Ang pag-atake ni Ghislaine ay mabilis at walang awa. Matapos basagin ang isa niyang binti, sinimulan niyang durugan ang lahat ng mga paa at kamay ni Izumo-kun, isa-isa. Ang mga buto ay dumurog, at ang bawat basag na tunog ay sumabay sa nakakabinging pag-ungol ni Izumo-kun. Subalit, hindi pa rin siya tumigil. Bukod sa pagbasag ng mga buto, nagpadala si Ghislaine ng malakas na mana na damaloy sa mismong puso ni Izumo-kun. Habang hindi ito nawawala, ang mana na ito ang pumihil sa kakayahan ni Izumo-kun na magpagaling. Ang pagpatay sa kanya ngayon ay hindi isang pagpipilian. Kailangang manatiling buhay si Izumo-kun at dalhin siya sa Santo Papa. Tanging sa ganoong paraan, ang Santo Papa mismo ang magsasabi sa bawat kaharian na ang demonic realm ay kumikilos na. Nag-abang ako ng ilang araw, ngunit ang paghuli sa iyo sa huli ay sulit. Walang hiya ka. Salamat sa iyo, malalaman na ng mundo na nagsimula na ang paggalaw ng demonic realm.
Ang inyong maliit na kulto ay hindi na makagagawa ng anumang gulo. Ang kawalang pag-asa ay bumalot sa ekspresyon ni Izum Okan. Higit pa sa kanyang sariling pagkatalo, ang katotohanan na ang matagal ng misyon ng kanyang grupo ay na-diskeril dahil sa kanya ay isang mas matinding dagok. Mayroon na lang siyang isang bagay na gagawin. Kahit na natalo siya, kailangan niyang tiyakin na ang pag-iral ng simbahan ng Guwan ay mananatiling isang sekreto sa lahat ng halaga. Ang kanyang mga kamay at paa ay basag, na nag-iiwan sa kanya na hindi makagalaw, ngunit mayroon pa rin siyang paraan upang wakasan ang kanyang sariling buhay. Kinuyam ni Izum Okan ang kanyang panga at kinagat ang kanyang dila ng buong lakas. Ngunit sa sandaling ginawa niya iyon, ang kanyang ekspresyon ay nadurog sa pagkabigla. Gaano man kahirap ang kanyang pagsubok, hindi niya kayang magkaroon ng lakas upang kumagad. Ang kanyang buong katawan ay parang naubusan ng lakas, na parang ang lahat ng kapangyarihan ay umalis sa kanya. Nang makita ito, naglabas si Ghislaine ng isang maliit na tawa. Huwag ka nang mag-abala. Ang mana ko ay ganap na kinuha ang kontrol sa iyong nervous system. Wala nang pagpipilian si Izum Okan kundi sumuko. Ang kanyang kalaban ay may panlaban sa lahat ng bagay. Hinawakan ni Ghislaine si Izum Okan at kinaladkad siya sa lupa, patungo sa lugar kung saan naghihintay ang kanyang mga kasama. Kahit na siya ay naglalakad, patuloy siyang tinitingnan ang estado ng katawan ni Izum Okan, binabantayan kung gaano karaming mana ang kinokonsumo. Kung ang kanyang katawan ay gumaling kahit kaunti, susubukan ni Izum Okan na tumakas o patayin ang kanyang sarili. Iyon ay nangangahulugang kailangan siyang patuloy na pigilan, na pumipigil sa kanya na mabawi kahit isang onsa ng lakas. Ito ay isang nakakainip na trabaho, ngunit wala nang ibang paraan upang matiyak na siya ay ihahatid ng buhay. Habang hinihila ni Ghislaine si Izum Okan, ang mga mersenaryo ay sumabog sa hiyawan. Hoy! Bumalik na ang bise-komandante. Nahuli mo ba talaga siya? Ang taong iyon ay talagang isang pari ng simbahan ng Guwan. Sa ngayon, ang lahat ng mga banal na mandirigma ay bumagsak, nagbago sa mga walang isip na halimaw dahil sa kabulukan ng demonic realm. Walang ni isang mersenaryo ang nawala. Iyon ay dahil pinigilan nina Julian at Tyron ang mga banal na mandirigma sa harap habang si Deneb ay nanatili sa likuran, nagpapagaling sa mga nasugatan. Ang totoo, sa kanilang antas ng kasanayan, sina Julian at Tyron ay kaya nang talunin ang lahat ng mga banal na mandirigma ng mag-isa, kahit na aabutin ng ilang oras. Ngunit sa halip, nagtuon sila sa depensa, tinitiyak na mananatiling ligtas ang mas hindi bihasang mga mersenaryo. Ito ay ang parehong estratehiya na ginamit ni Ghislaine sa pamamagitan ng pag-aakit kay Izum Okan palayo, na nagpapaliit ng mga biktima. Ngayon na si Izum Okan ay nabihag, ang labanan ay ganap ng tapos. Ngumiti si Ghislaine at sinabi, Deneb, kailangan nating ipakita sa kanila ang ebidensya. Magsagawa ka ng isang maliit na pagsubok. Sige, inilagay ni Deneb ang kanyang kamay sa katawan ni Izum Okan at naglabas ng isang pag-agos ng banal na kapangyarihan. Sa sandaling nagdikit ito, ang laman ni Izum Okan ay nag-apoy. Ang kapangyarihan na ginamit ng simbahan ng Guwan ay sa saligan ay hindi tugma sa tunay na banal na enerhiya. Napasigaw si Izum Okan sa matinding sakit, naghihina ng ligaw. Inalis ni Deneb ang kanyang kamay. Walang sino man ang makakaila sa ebidensya ngayon. Ipinatawag ni Ghislaine si Dark at ipinadala siya na lumilipad ng mataas sa langit. Ikalat ang balita, dala namin siya, sige. Agad na nahati si Dark sa dalawang nilalang, lumilipad sa magkasalungat na direksyon. Dahil dito, inipon ni Ghislaine ang kanyang mga mersenaryo at lumipat patungo sa itinalagang lugar ng pagtitipon. Hindi nagtagal, dalawang malalaking hukbo ang lumapit sa kanila. Nakakagulat, sila ay pinamumunuan ni Conde Bonetto at Conde Schwartz, ang dalawang magkalaban na maharlika na nakikipaglaban kanina lang. Ang mga hukbo ay huminto sa isang makatwirang distansya mula sa isa't isa. Sina Bonetto at Schwartz, bawat isa ay sinamahan ng kanilang mga kabalyero, ay humakbang pasulong, ang mga mata ay nakakandado sa isang tensyonadong tinginan. Ang parehong panig ay handa pa rin para sa labanan, handang magbanggaan sa anumang sandali. Si Conde Bonetto ang unang nangutya, nakatingin ng masama kay Conde Schwartz. Sinasabi mong may ebidensya. Sige, magpipigil ako, sa ngayon. Ngunit kung ito ay lumabas na walang saysay, mamamatay ka na sana sa giyerang ito. Ngumisi si Schwartz bilang tugon.
Ha, sa tingin mo, kaya mong harapin ang hukbo ko kung seryoso kaming lumaban. Masasapul ka na bago ka pa magkaroon ng pagkakataon. Walang hiya ka, gusto mong ayusin ito ngayon na. Sige, plano kong tapusin ka ngayon. Sa sandaling sila ay sumugod sa isa't isa, si Ghislaine ay pumasok sa pagitan nila. Kinumpirma ni Deneb ang ebidensya. Mayroon na kaming patunay. Walang dahilan para magpatuloy pa kayo sa pakikipaglaban. Ang dalawang maharlika ay nag-click sa kanilang mga dila at nag-aatubili na umatras. Kahit na sila ay tumalikod, ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita na, hindi nila kayang makita ang isa't isa. Umiling si Ghislaine. Seryoso, wala talaga kayong balak na makipaglaban hanggang sa dulo. Sa kabila ng kanilang pagiging magkaaway, walang sino man sa kanila ang talagang gusto ng gyera. Ang pagsisimula ng isang pambansang hidwaan ay masyadong malaking pasanin para sa alinman sa kanila. Ngayon na si Ghislaine ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan hindi na sila kailangang lumaban, ginagamit lamang nila ang pagmamalaki upang takpan ang kanilang pagluwag. Well, kahit papaano, pareho silang handang makinig, na nagpadali sa mga bagay. Sa simula ng gyera, lihim na ipinadala ni Ghislaine si Dark kina Bonetto at Schwarz, na sinasabi sa kanila na maghintay. Masyadong maraming especially iya ang nakatago sa lugar, hindi siya maaaring magtangka. Kahit na naghihinala si Schwarz, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang sitwasyon sa ngayon. At para kay Bonetto, wala siyang paraan para makatakas sa kaguluhang ito nang walang tulong ni Ghislaine sa unang lugar. Ang parehong panig ay nagpanggap na magkaaway, nagpapakita ng isang palabas upang linlangan si Izumo-kun. Maliban sa dalawang konde, walang sinuman ang nakakaalam sa plano. Kaya sa mga sundalo, mukhang si Konde Schwarz ay paulit-ulit na umaatres dahil sa takot sa mga sandata ng kalaban. Nilinaw ni Konde Bonetto ang kanyang lalamunan at nagtanong, "Ahem, kung ganoon, ang taong ito ay talagang isang pari ng simbahan ng Guwan." "Oo, ipakikita ko sa iyo ang patunay." "Deneb, sige." Humakbang si Deneb pasulong at muli siyang naglabas ng isang pag-agos ng banal na kapangyarihan sa katawan ni Izumo-kun. Pinataas ni Deneb ang kanyang banal na enerhiya ng higit pa sa dati. Sa pagkakataong ito, gusto niyang tiyakin na ang patunay ay hindi may kakaila. Habang mahina, si Izumo-kun ay nagpapilipit sa hindi matinding sakit. Nang makita ang kanyang katawan na nag-aapoy bilang tugon sa banal na kapangyarihan, ang dalawang konde ay kitang-kita na nagulat. Tanging ang mga nabahira ng demonic realm ang tumutugon sa ganoong paraan sa banal na enerhiya. Narinig na nila ito noon, ngunit ang makita ito sa kanilang sariling mga mata ay isang ganap na kakaibang karanasan. Sa ngalan ng mga Diyos, totoo. Isang mataas na pari ng simbahan ng Guwan ang nagtangkang magtanim ng hidwaan sa pagitan natin at hilahin tayo sa gyera. Eksakto, at ang parehong bagay ay nangyayari sa iba pang mga kaharian habang tayo ay nagsasalita. Deneb, tama na. Sa tingin ko, nakuha na niya ang punto. Si Ghislaine, nang mapansin kung gaano kainit si Deneb, ay nagpasya na pigilan siya bago maging abo si Izumo-kun. Gayunpaman, ang simbahan ng Guwan ay nagdudulot ng kaguluhan sa buong kontinente. Plano naming dalhin ang taong ito sa banal na imperyo bilang ebidensya. Makakatulong kung pareho kayong makakapagpatuto sa kung ano ang nangyari dito. Sige, makikipagtulungan ako. Sa huli, nahuli natin ang tunay na may sala. Sumang-ayon si Konde Bonetto, at tumanggaw din si Konde Schwarz. Ang katotohanan na si Ghislaine ay nalutas ang hidwaan ng walang gyera ay isang bagay na hindi nila malilimutan. Gayunpaman, si Bonetto ay hindi pa rin masaya sa mga naunang akusasyon ni Schwarz. Nakikita mo, mayroong master na nasa likod ng lahat ng ito. May utang ka sa akin na pasensya sa pagdududa sa akin. Huwag kang magpatawa, nagduda ka rin sa akin. Bukod pa, bakit hindi mo muna ibalik ang mga baka na ninakaw mo mula sa aking lupa? Kalokohan yan. Ang iyong mga baka ay naglakad sa aking lupa ng mag-isa. Wala akong ginawa. Talaga? Kaya inaasahan mong maniniwala ako na ang aking mga baka ay bigla na lang sumira sa bakod sa gitna ng gabi at nagpasya na tumakbo sa iyong teritoryo? Posible. Matalino ang mga baka, alam mo. Matalino. Nagbibiro ka ba? Hindi naman sila basta-basta tumakas ng mag-isa. Ninakawin sila ng iyong mga tauhan. Anong uri ng hanggal ang nagbabantay sa gabi at sa paanong paraan ay nawawalan?
ng buong kawan ng mga baka. Hindi mo lang talaga naiintindihan ng mga baka. Kalokohan. At huwag nating kalimutan ang nangyari kagabi. Sigurado akong nanghuli ka ng USA sa aking lupa muli, di ba? Yun ay dahil lang sinira ng iyong USA ang aking mga tanim. Magandang USA iyon, gayunpaman. Malaki, bilog ang mga mata. Tunay na nakakahiya. Anong sinasabi mo? Baliw ka. Ang dalawang konde ay muli na namang nag-aaway, nagbabangayan tulad ng mga bata. Lahat ng iba ay nakatayo lang doon. Tulala, pinapanood ang kanilang pagtatalo. Bumantong hininga si Ghislaine at sumuko. Tiyak na magsisimula sila ng away sa lalong madaling panahon, maging ang simbahan ng guwan ay kasama o hindi. Ang kanilang walang kwentang pag-aaway ay lumala hanggang sa punto na hinawakan nila ang isa't isa sa mga kwelyo, at sa ganoon lamang pumasok ang mga sundalo sa paligid upang paghiwalayin sila. Inipon ni Ghislaine at ng kanyang mga mersenaryo ang kanilang mga supply. Nag-alok ang dalawang konde na mag-host ng isang malaking salo-salo sa kanilang karangalan, ngunit tumanggi si Ghislaine. Ang isang mataas na pari ng simbahan ng guwan ay maaari pa ring mag-regenerate kahit na ang kanyang katawan ay basag. Kailangan nilang dalhin siya sa banal na imperyo ng mabilis hanggat maaari upang ipakita ang ebidensya. Kaya, ang grupo ni Ghislaine ay umalis patungo sa banal na imperyo ng walang pagkaantala. Wow! Nang makarating sa kabisera ng banal na imperyo, ang mga mersenaryo ay namangha. Ang matataas na pader ng lungsod ay mukhang itinayo ng mga kamay ng mga Diyos, kahanga-hanga, maringal, at hindi masisira. Nakaukit sa mga puting marmol na pader ay ang mga tala ng libu-libong taon ng mga banal na digmaan, at ang mga gintong banal na simbolo ay kumikinang ng maliwanag sa sikat ng araw. Pagdaan sa mga tarangkahan, sinalubong sila ng isang nakakasilaw na lungsod na naliligo sa nagliliwanag na liwanag. Ang mga kalsadang gawa sa marmol ay walang bahid ng dumi, at ang mga nakapalibot na gusali ay pinalamutian ng mga masalimuot na inukit at banal na mga simbolo. Sa mga kalye, ang mga pari na may malinis na puting roba ay bumubulong ng mga panalangin, at ang mga mamamayan ay naglalakad ng solemna, ang kanilang mga ulo ay nakayuko sa paggalang. Ito ay hindi lamang isang lungsod. Ito ay isang lugar na pinamamahalaan ng banal na batas. Maging ang mga mersenaryo, na pinatigas ng gyera, ay nakaramdam ng pagiging maliit sa presensya nito. Si Oswald, na nalulula sa atmosfera, ay biglang nagsimulang magkumpisal. Ako ay nagnakaw ng pagkain mula sa aking mga kasama araw-araw. Lihim kong isinusuot ang boto ni Kyle. Ipinagbenta ko ang mga guwantes ni Julian sa likod niya. Kinain ko ang mga damo ni Denab, iniisip na maganda para sa aking kalusugan. Ako ang sumulat ng AC Aston ay isang baliw, sa dingding ng nayon. Diyosa, mangyaring patawarin mo ako. Lahat sila ay lumingon upang tingnan si Oswald. Siya ay nanatiling walang kamalayan, ang mga mata ay nakapikit sa masugid na pagsisisi, patuloy ang kanyang mga kumpisal. Walang sino man ang pumihil sa kanya. Ang pagbugbog sa kanya ay maaaring maghintay. Sa ngayon, hinayaan lang nila siyang ilabas ang kanyang mga kasalanan. Habang nakikinig sa walang humpay na daloy ng mga kumpisal ni Oswald, ang grupo ay nagpatuloy patungo sa puso ng lungsod. Habang papalapit sila sa gitna, ang arkitektura ay lalong naging maringal. Ang matataas na spires at malalapad na archway ay nagtutulak sa daan patungo sa dakilang katedral, ang pinakamaringal na istruktura sa buong imperyo. Ito ang pinakabanal na lugar sa mundo, ang upuan ng Santo Papa, at ang mismong puso ng banal na imperyo, ang bulwagan ng banal. Nandito na rin tayo sa wakas, hindi ka panipaniwala. Bulong ni Ghislaine habang tinitingnan ang sagradong katedral. Ang dami ng banal na kapangyarihan sa lugar ay nakakabigla. Maging si Ism Okan, na kinaladkad, ay nagsimulang bumula ang kanyang bibig at nawalan ng malay, ang kanyang mga mata ay nakabaligtad sa kanyang bungo. Para sa kanya, ang lugar na ito ay walang pinagkaiba sa isang lupain na isinumpa ng mga Diyos. Lumingon si Ghislaine kay Julian, na nakasakay sa tabi niya. Salamat sa pagpapadali ng paglalakbay. Pinasasalamatan kita. Walang anuman. Kapag ang isang figure ng demonic realm ay nabihag, paano kami tatayo lang? Ito ang dapat gawin. Pumasok na kayo, hinihintay kayo ng Santo Papa. Ang dahilan kung bakit si Ghislaine at ang kanyang grupo ay nakarating sa puso ng banal na imperyo ng walang gulo ay ang presensya ni Ism Okan.
Sa sandaling nakita siya ng mga maharlika ng imperyo, agad nilang nakipag-ugnayan sa Santo Papa. Pagkatapos, isang armadong eskorta ang ipinadala upang matiyak ang kanilang ligtas na daan patungo sa dakilang katedral. Ngunit kahit ang mga maharlika na iyon ay hindi maaaring pumasok sa loob ng katedral nang walang pahintulot. Ang parehong bagay ay nalalapat sa mga mersenaryo. Kailangan nilang maghintay sa labas. Tanging si Ghislaine, Julian, at Deneb lamang ang pinayagan na pumasok. Ibinigay ni Ghislaine si Izem Okan sa mga kabalyero ng templo. Ngayon, hindi na niya kailangang mag-aksaya ng enerhiya sa pagbabantay sa kanya. Sa loob, ang dakilang katedral ay mas malawak pa sa inaasahan. Ang matataas na marmol na haligi ay walang katapusang lumalawak sa bawat direksyon, at ang kisame ay napakataas na parang hinahawakan nito ang langit. Ang mga stained glass na bintana ay nagliliwanag ng isang ethereal na glow, na parang nilagyan ng banal na enerhiya. Ang sahig, gawa sa malinis na puting marmol, ay pinalamutian ng mga gintong simbolo sa isang masalimuot na pabilog na pattern. Habang naglalakbay sila ng mas malalim, dumating sila sa banal na silid, isang lugar na napakabanal na kahit ang mga mataas na pari ay bihirang tumapak sa loob. Wow! Ang tatlo sa kanila ay hindi mapigil ang magbuga ng hininga sa pagkamangha. Ang tanawin sa harap nila ay nakamamangha. Ang mga pader ay natatakpan ng mga celestial na mural, nagpapakita ng mga banal na nilalang sa masarap na detalye. Ang sahig, gawa sa transparent na kristal, ay nagbigay ng ilusyon ng paglalakad sa tubig. Sa ilalim ng kanilang mga paa, hindi mabilang na mga maliit na butil ng liwanag ang umiikot sa mga nakamamanghang pattern, bumubuo ng mga sagradong inskripsyon. Sina Julian at Deneb ay nalulula. Para sa mga taong pinalaki sa kanayunan, ang banal na silid ay parang hindi totoo at mas parang isang mundo ng mga Diyos. Maging si Ghislaine, sa kabila ng lahat ng kanyang mga karanasan, ay humanga. Damn! Talagang gumastos sila ng isang malaking halaga sa lugar na ito. Nakakita na siya ng mga mar-angel na istruktura noon, ngunit walang maihahambing dito. Kung sinabi ng isang tao na isang Diyos ang talagang nakatira dito, halos maniniwala siya. Sa dulo ng bulwagan ay nakatayo ang isang mar-angel na belo ng liwanag, na kilala bilang ang Shroud of Divinity. Ito ay bumababa mula sa kisame tulad ng isang nagliliwanag na talon. Ang malalaking metallic frames ay magkakaugnay sa himpapawid, nagpapahintulot sa banal na liwanag na manatili sa lugar. Mula sa core nito, ang mga banal na simbolo ay kumikislap at dumadaloy sa isang walang katapusang agos. Sa likod ng maliwanag na kurtina na iyon, isang anino na figure ang nakatayo. Isang pari ang humakbang pasulong at nagsalita sa isang solemn na tono. Nakaharap kayo sa kanyang kabanalan. Lumapit kayo ng nakaluhod. Agad na nagsimulang lumuhod sina Julian at Deneb, ngunit pinigilan sila ni Ghislaine. Lumingon siya sa pari at sinabi, "Sa tingin ko, hindi kinakailangan ng pagluhod, di ba? Hindi naman sa tatanggap kami ng pagkakabalyero o anuman. Kung ganoon, maaaring isaalang-alang ko ang pagluhod sa isang tuhod. Ito ang batas. Sa harap ng Santo Papa, kahit ang mga hari ay dapat lumuhod. Tingnan mo, hindi maganda ang kalagayan ng aking mga tuhod. Tinamaan ako ng pana kagabi. Sinubukan mo na bang lumuhod pagkatapos matamaan? Masakit ng husto. Walang galang ka, paano nang ahas ang isang mersenaryo? Sige na, sige na. Tingnan mo, nabihag namin ang isang mataas na pari ng simbahan ng Guwan at dinala namin siya rito. Ngayon, nasa imperyo na ang bahala sa kanya. Ang iba pang mga kaharian ay nasa kaguluhan na dahil sa mga baliw na ito. Ngunit kung ipahayag ito ng Santo Papa, hihinto sila sa kanilang pag-aaway at magsisimula ng isang investigasyon. Lumuhod ka agad, kaya naipadala ba namin ang mensahe? Magaling, kung ganoon, aalis na kami. Tunay na seryoso si Ghislaine. Ang kanyang layunin ay babalaan ang imperyo at ikalat ang kaalaman tungkol sa muling paglitaw ng demonic realm. Ngayon na ang kanyang misyon ay tapos na, wala nang dahilan upang manatili pa. Kailangan niyang bumalik sa pagpapalakas ng pangkat ng mersenaryo at pagtatayo ng kanilang reputasyon. Habang siya ay tumalikod upang umalis, biglang sumigaw ang pari. Kung ganoon, bakit mo ipinilit na pumunta rito ng personal? Maaari mo sanang ipadala lang ang bilanggo at ang mensahe. Nagkibit balikat si Ghislaine. Para maglibot. Ano?
Kailan pa ako magkakaroon ng pagkakataon na tumapak sa loob nito? Kailangan kong sabihin, sulit ang paglalakbay. Tumanggo sina Julian at Denab sa pagsang-ayon. Sa totoo lang, ang lugar na ito ay napakamaringgal na maaari nilang ipagyabang ito sa buong buhay nila. Hindi makapagsalita ang pari. Ang mga taong ito, pumasok lang sa pinakabanal na lugar sa imperyo, para lang maglibot. Sabi nga, hindi nagsisinungaling si Ghislaine. Ang katotohanan na ang demonic realm ay muling nagising ay isang hindi may kakaila na kritikal na pangyayari. Ang kanyang mga mata ay lumipad patungo sa napakalaking baluti ng banal na liwanag. Nakakahiya na hindi natin makita ang mukha ng Santo Papa. Hindi ko inaasahan na itatago nila siya sa likod ng lahat ng iyan. Ang silhouette sa likod ng belo ay bahagyang gumalaw, na parang naaliw. Kung ganoon, aalis na kami. Kayo na ang bahala sa iba. Tumalikod si Ghislaine upang umalis. Nagpanik ang pari at hinawakan ang kanyang balabal. Ikaw, lumuhod ka sa harap ng kanyang kabanalan. Hoy, bitawan mo ako, luluhod ka. Ang dalawa ay nagsimulang mag-agawan, habang ang mga kabalyero ng templo ay nakatingin, tuliro. Sila ay lumaki na nasaksihan lamang ang pinakasolemn at marangal na mga ritual. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kaguluhan na nangyayari sa puso ng imperyo. Sa sandaling iyon, isang kalmado na boses ang umalingaw mula sa likod ng belo. Tama na, sa isang salita na iyon, agad na binitawan ng pari si Ghislaine at umatras. Siya ay nagpadala sa kanyang emosyon. Bumalik si Ghislaine upang harapin ang kumikinang na liwanag. Ang boses ay, kakaiba. Hindi malinaw na lalaki o babae. Hindi matanda o bata. Ang belo ay malinaw na higit pa sa palamuti. Ito ay nagsilbi upang itago ang pagkakakilanlan ng Santo Papa. Muling nagsalita ang boses. Mga mersenaryo na gumagala sa kontinente, nagbigay kayo ng malaking serbisyo sa mundo. Kung hindi dahil sa inyo, ang sangkatauhan ay nagdusa ng husto sa giyerang ito. Ang isang gumawa ng ganoong malalaking gawa ay hindi maaaring ipadala lang ng walang gantimpala. Karapat-dapat kayo sa tamang kompensasyon. Ngumisi si Ghislaine at tumanggo. Sa wakas, may isang taong nagsasalita sa aking wika. Kaya, ibig sabihin ba ay maaari kaming humingi ng anumang gusto namin? Kung ito ay makatwiran, ipagkakaluob ko ito. Gayunpaman, may isa pang bagay na nais kong talakayin sa iyo. At ano iyon? Mayroong paghinto, halos parang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng isang maikling katahimikan, muling nagsalita ang Santo Papa. Mayroon akong misyon na ipagkakatiwala sa iyo. Tinaasan ni Ghislaine ang isang kilay. Ito ay hindi inaasahan. Ang Santo Papa ang pinakamaimpluwensyang figure sa kontinente. Sa isang salita lamang, ang buong mga kabalyero ay gagalaw. Gayunpaman, ang taong ito ay humihingi ng isang simpleng pangkat ng mersenaryo na gumawa ng isang gawain. Inikis ni Ghislaine ang kanyang mga braso, na curious, at ngumisi. Abangan, kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.